Chapter 441 hanggang 450. Video of Sister Mei being kidnapped. Bumalik si Yang Yian sa tahanan ni Yuan Jinfeng at naramdamang walang laman. Naisip niya na dapat ay nakarating na sina Yuan Jinfeng at Su Jin sa kanilang bayan. Nakaupo sa sofa, tinawag niya si Liu Ziki at tinanong siya kung kailan siya darating. Ang nakuha niyang sagot ay tiyak na darating siya ng tanghali bukas. Si Yunqi ay bubuo sa pinansyal na lungsod at kukunin ang kumpanya ni Yuan Jinfeng. Kailangan niyang magdala ng team. Bagamat si Yang Yian ay may buong autoridad na kunin ang kumpanya ni Yuan Jinfeng, ito ay isang formalidad lamang, ngunit kailangan itong gawin sa isang formal na paraan at hindi maaaring magdusa si Yuan Jinfeng. Ang isang bagay ay isang bagay, at sina Yang Yian at Liu Ziki ay sumang-ayon sa puntong ito. Pagkatapos ng tawag, humiga siya sa sofa at umidlip. Hindi talaga siya nakapagpahinga ng maayos sa bahay ni Ate Mei kagabi. Hindi ko alam kung gaano katagal, biglang nagising si Yang Yian sa isang kalabog. Ito ay isang tunog na nagmumula sa bakuran. Paglabas niya ay nakita niyang nakasara ang bakal na rehas na gate at hindi nabubuksan. Akala niya ninakawan ito. Ngunit sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yian ang isang maliit na carton na kahon sa harap ng gate, na parabang ito ay itinapon mula sa labas. Tumingin siya sa paligid at wala siyang nakitang tao. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang isang linya ng mga salita na nakasulat sa kahon, buksan ang video sa loob. Natigilan si Yang Yian. Binuksan niya ang kahon at nakita niya ang isang cellphone sa loob. Sa sandaling siya binuksan ito, nagsimulang mag-play ang isang video. Nang makita niya ang laman sa loob ay agad na nagbago ang mukha niya. Dahil ang nasa video sa mobile phone ay si Sister Mei. Nakatali siya at parang nasa kotse. May dugo sa gilid ng bibig niya. Ang eksenang ito ay nagpalubog sa puso ni Yang Yian. Nahihirapan lang si Sister Mei sa buong eksena. Ang sulok ng kanyang bibig ay tinatakan ng tape. Mukha itong kidnapang, ngunit naniniwala si Yang Yian na maibibigay sa kanya ng kabilang partido ang video na ito sa mobile phone at tumpak na mahanap ang kanyang tirahan, na nangangahulugang kilala siya ng kabilang partido. Bukod dito, ang kakayahang makidnap kay Sister Mei ay malinaw na hindi isang bagay na maaaring gawin ng mga ordinaryong tao. Halatang dumating ang kabilang partido para sa kanya. Tungkol naman kay Sister Mei, maaaring dahil nagpunta siya sa kanyang bahay para sa hapunan kahapon at ganap na nasangkot. Tamang-tama, sa dulo ng video, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng Monkey King mask at sinabi sa paos na boses, kung gusto mong iligtas ang iyong kaibigan, pumunta ka sa desyerto na minahan ng isla 50 milya sa timog silangan ng Financial City, ang No. 3 mine. Tandaan na huwag mag-alarma sa ibang tao, at mayroon ka lamang 2 oras. Wala pang 2 oras, maaaring pumunta sa dagat ang magandang babaeng ito para magpakain ng mga piting dahil sa iyong pagkahuli. May location sa phone, sana makapunta ka sa oras. Nang makita ko ito, tapos na ang video. Kinagat ni Yang Yiu ang kanyang mga ngipin at nagsalita, na may layuning pumatay. Nahulaan niya na marahil ito ay mula sa pamilya Hong. Sa pinansyal na lungsod, sinaktan niya ang pamilya Hong at pinatay si Hong Shi at ang kanyang anak. Kung walang ibang mga kalaban, syempre, hindi ibinukod na may iba pang puwersa. Ang pamilya Hong ang unang sospek. Sa anumang kaso, si Sister Mei ay talagang nasangkot sa kanya, at ito ay isang hindi pinukaw na sakuna. Kinailangan ni Yang Yiu na iligtas ang mga tao. Kung hindi niya nailigtas ang mga ito, makokonsensya siya. Kahit nakilala niya si Sister Mei nang wala pang 3 araw sa kabuuan, ang magkabilang panig ay humanga sa isa't isa at minsan ay itinuring siya bilang isang diyosa sa kanyang puso. Ang telepono ay kumikislap, at isang lokasyon ang kumikislap, at mayroong isang paalala ng oras dito, na may 1 oras at 58 minuto ang natitira sa countdown. Hindi nang ahas na mag-antala si Yang Yian, sa takot na saktan ng kabilang partido si Sister Mei, at pinaandar nito ang sasakyan ni Yuan Jinfeng na nakapedal ang accelerator hanggang sa ibaba. Sa lokasyon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa ruta, ngunit hindi pa rin siya sanay sa ruta sa Financial City at sa kanang Manibela. Muntik na siyang mabangga ng ilang sasakyan sa daan, at sunod-sunod na sumpa mula sa mga street thug ang narinig niya. Pero unti-unti nang bumababa ang countdown time. Kung titingnan ang ruta ng lokasyon ng telepono, malayo pa ang ruta, at kaakibat ng patuloy na pagsisikip ng trapiko, makalipas ang kalahating oras, wala pang 5 kilometro ang kanyang nilakbay. Naisip niya sa kanyang sarili na hindi ito gagana, at kailangan niyang pagdaanan ito minsan. Tinapakan niya ang accelerator, hindi alintana ang mga ilaw ng trapiko, at mabilis na lumayo upang mag-overtake at mabangga sa ibang mga sasakyan. Bang, bang, bang! Dahil sa walang ingat na pagmamadali ni Yang Yian, maraming sasakyan sa likuran niya ang nagbanggaan, at tanging paumanhin lang ang nasabi niya sa kanyang puso. Wala pang 5 minuto, tumunog ang mga sirena ng sasakyan ng pulis sa likuran niya. Walang oras si Yang Yiu para pakialaman ang sasakyan ng pulis. Siya nagpatuloy sa pagtaas ng accelerator at nagmaneho pasulong.
Pagkatapos ng 20 minuto, sa wakas ay tumakbo siya palabas ng lungsod. Pagkatapos ay binilisan niya ulit at dumiretso. Ayon sa rutang iniwan ng lalaking nakamaskara sa video ng mobile phone, kailangan pa niyang sumakay ng bangka patungo sa desyerto na isla. Matapos ang isang buong oras at 20 minuto mula sa pag-alis ng bahay, sa wakas ay nakarating siya sa isang daungan. Doon ay maraming maliliit na sasakyang pangtransportasyon dito. Pagkatapos suriin, nagmamadaling pumunta si Yang Yiyo sa dalampasigan upang magtanong tungkol sa bangka patungo sa desyerto na isla, ngunit gusto nilang hintayin ang mga tao na makasakay bago umalis. Sa oras na ito, ang tunog ng isang sasakyan ng pulis ay nagmula sa malayo. Nakita ni Yang Yiyan na hindi ito gagana. Hindi niya hinayaang magsayang ng oras ang mga nagpapatrolya. Nakahanap siya ng may-ari ng bangka at sinabing, aarkilahin ko ang iyong bangka at dadalhin ko ito kaagad sa desyerto na isla. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na may-ari ng bangka kay Yang Yiyan at sinabing, napakamahal na mag-arkila ng bangka, guwapong bata. Hindi nag-aksaya ng oras si Yang Yiyan na kausapin siya. Direkta niyang dumukot sa kanyang bulsa at kumuha ng 20,000 Hong Kong dollars mula sa Tiankunpot Space at inihagis ito sa kanya, tara na, at bibigyan kita ng isa pang 20,000 kapag nakarating na tayo sa desyerto na isla. Espesyal na ipinagpalit ang mga dolyar ng Hong Kong para sa pocket money sa espasyo ng Tiankunpot pagkarating niya sa Financial City. Napangiti ang may-ari ng bangka nang makita ang tunay na ginto at pilak, walang problema, maupo ka na at umalis na tayo. Hindi nagtagal ay pinalayas ng may-ari ng bangka ang bangka ng mabilis. Kasabay nito, sa isang taluktok ng bundok sa desyerto na isla, ang ikatlo at ikapitong anak ng pamilyang Hong, na may hawak na mga remote control ng bomba at mga teleskopyo sa kanilang mga kamay, ay tumitig sa inabandonang minahan na mahigit 3,000 metro ang layo. Tumingin ang pangatlong kapatid sa ikapitong kapatid at sinabi, kapakipakinabang ba ang remote control mo? Masyadong malayo ang 3,000 metro. Paano kung lalapit ako para hindi maantala ang negosyo ng tatay ko? Pangatlong kapatid, ito ang pinaka-advanced na remote control sa mundo. Not to mention 3,000 meters, effective pa rin kahit nasa 10,000 metro na. Dito ka lang at huwag kang lalapit. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng ama at ng senior na si Changgu? Ang ilang mga nagising na tao at mga sinaunang mandirigma ay ipinanganak na may malakas na kapangyarihan sa pag-iisip. Kung tayo ay masyadong malapit at matuklasan ni Yang Yiyo, tayo ay mabibigo. Sabi ng ikapitong kapatid. Okay, magstay ako dito. Sa tingin mo ba ay darating si Yang Yiyo? Tanong ng pangatlong kapatid. Nang marinig ito ng ikapitong kapatid na lalaki ay naglabas ng isang tablet computer mula sa kanyang bulsa at ngumisi, narito siya. Mukhang 10 minuto na lang andito na siya. Maghanda ka. Pagpasok niya sa 3 minahan, pindutin ang remote control. Sa pagkakataong ito, maraming pampasabog ang nakabaon sa loob. Kahit na siya ay isang Diyos, maaari siyang tanggihan ng abo. Okay, basta magtagumpay ito, sabi ng ikapitong kapatid, ang tatay ko at ang senior na si Changgu, ipapadala nila tayo sa inyo gate. Iyan ay isang magandang lugar. Sabi ng pangatlong kapatid na nagniningning ang mga mata. Oo, sa sandaling namatay si Yang Yiyo, ang aming pamilyang Hong ay ang nangingibabaw na pamilya ng sinaunang martial arts sa Financial City, masayang sabi ng ikapitong kapatid. Nakakalungkot na ang Big Star Mei Jia at Hang Fu Hongwei ay ililibing kasama ni Yang Yiyo. Sa palagay ko, palayain mo na lang silang dalawa ni Mei Jia at hayaan mo na si Yang Yiyo na pumasok. Ang target natin ay Yang Yiyo, bakit mo kailangang isali ang isang babae at ang sarili nating mga tao? Nasa puso pa rin ng ikatlong kapatid na lalaki ang iniisip tungkol kay Mei Jia. Nagustuhan niya ang mga pelikula ni Mei Jia, at mas nakakaawa ang mga tao ng dalawang pamilya. Sa pagkakataong ito, mahigpit na sinabi ng ikapitong kapatid, ikatlong kapatid, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang ilang sinaunang martial artist ay may pambihirang paraan. Kung palayain sina Mei Jia at Hang Fu Hongwei, malalaman ni Yang Yiyo na wala na doon si Mei Jia. Papasok pa ba siya? Upang makagawa ng malalaking bagay, kailangan mong maging walang awa. Ano ang sinabi ng aking ama bago umalis? Kung magkamali ang bagay na ito, ang buong pamilya natin sa Hong ay matatapos, kaya mas mabuting isuko mo ang hindi makatutuhanang ideya. Okay, casual ko lang nasabi. Sa tingin mo ba kailangan mong gawin? Nakita ng ikatlong kapatid ang mabagsik na mukha ng ikapitong kapatid at mabilis na napahinto. Habang nag-uusap ang magkapatid, ang ikapitong kapatid ay nakatingin sa malayo gamit ang isang teleskopyo. Sa susunod na sandali, sinabi niya sa malalim na boses, narito na tayo, suriin ang kagamitan. Okay, ang pangatlong kapatid ng pamilyang Hong ay tumugon. Pagkarating ni Yang Yiyo sa Pampang, binigyan niya ang may-ari ng barko ng isa pang 20,000 yuan at sinabing, hintayin mo ako dito, kailangan kong bumalik, at hindi ko mapapalampas ang iyong mga benepisyo. Tumingin kay Yang Yiyo ang may-ari ng nasa katanghaliang gulang na barko at ngumisi,
Gwapong bata, isa itong mining island na inabandona sa loob ng maraming taon. Walang nayon sa harap at walang tindahan sa likod. Maaari kang maghintay, ngunit kailangan mong magbayad ng dagdag. Nagmamadali si Yang Yiyo at walang oras na aksayahin sa kanya. Kumuha siya ng isa pang 10,000 at inihagis sa kanya, na sinasabi, bibigyan kita ng deposito na 10,000 para makabalik. Hintayin mo ako ng 1 oras. Kung hindi ako babalik pagkalipas ng 1 oras, maaari kang bumalik. Kung babalik ako, bibigyan kita ng isa pang 30,000. Tuwang-tuwa ang may-ari ng barko nang marinig ito. Sa wakas ay may nakilala siyang sponsor ngayon. Not to mention asking him to wait for an hour, maghihintay siya ng 10 oras. Ang perang kinita niya ngayon ay aabutin siya ng 1 buwan bago magtrabaho. Diretso si Yang Yiyo sa isla. Matapos maglakad ng ilang daang metro, nakita niya ang mga abandonadong kuwebo at minahan sa malaking pader ng bundok mula sa malayo. Matapos mahanap ang 3 mine, mabilis siyang tumakbo. Inilabas niya ang kanyang 900 meter spiritual sense, ngunit wala siyang nakitang sinuman sa paligid, at walang lugar na mapupuntahan. Sa kasamaang palad, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi umabot sa 3,000 metro, kaya hindi niya makita ang 3 at 7 anak ng pamilyang Hong, na nakatitig sa kanya. Naglakad si Yang Yiyo sa pintuan ng 3 minahan. Napakadilim at wala siyang makita, ngunit inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin. Sa sumunod na sandali, nang siya ay mahigit 400 metro ang layo, nakita ni Yang Yiyo si Sister May na nakatali sa isang bakal. May 2 malalaking lalaki sa tabi ni Sister May, ngunit nasa 9 na antas sila ng dark energy. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiyo. Kaya niyang harapin ang 2 pang-9 na antas na dark energy na lalaki nang nakapikit ang mga mata. Hindi na siya nag-isip pa at tumakbo papasok sa kuwebo ng minahan. Chapter 442, The Peng Spreads Wings and Hats the Sky. 3,000 metro ang layo, nakita ng 3 anak ng pamilyang Hong na pumasok si Yang Yiyo at nagmamadaling sinabi, 7 anak, pinindot ko ito, at pipindutin na sana ang remote control habang nagsasalita. Teka, hintayin mo munang pumasok si Yang Yiyo bago ito pinindot, mahalaga na maging ligtas. Sabi ng 7 anak ng pamilya Hong. Torture talaga, kailangan mong hawakan ang oras, huwag mong hayaang maubos siya. Sabi ng pangatlong anak. Tumingin ang 7 anak sa platform sa kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala, nag-install ako ng walang limitasyong kagamitan sa video sa Hongfu at Hongwei. Pagdating niya kay Sister May, pipindutin namin ang remote control para pasabugan siya, para walang magkamali. Sayang naman ang Hongfu at Hongwei. Kung tutusin, miyembro sila ng pamilya naming Hong. Hindi mo ba naisip na masyado kang malupit para hayaan ang sarili mong mga tao na ilibing kasama ni Yang Yiyo? Nagreklamo ang 3 anak. Sinabi ng 7 kapatid sa malalim na boses, bilang miyembro ng pamilyang Hong, tungkulin ng bawat miyembro ng pamilyang Hong na mag-ambag sa pamilya Hong. Bagamat ililibing sina Hangfo at Hongwei kasama ni Yang Yiyo, nakagawa sila ng mga karapat-dapat na gawa kung mapatay nila si Yang Yiyo. Kung wala si Hangfo at Hongwei sa minahan, tiyak na magdududa si Yang Yiyo. Silang dalawa lang sa minahan ang maaaring malito kay Yang Yiyo, kung hindi ay malalaman niyang may mga pampasabog na nakabaon sa minahan. Papasok pa ba siya? Napabuntong hininga ang pangatlong kapatid. Bagamat hindi niya gusto ang walang awa at walang prinsipyong pag-uugali ng 7 kapatid na ito, alam din niyang maingat siya at laging nakakapag-isip ng mabuti. Hindi mali na gawin iyon. Aniya, nakakalungkot na hindi alam ni na Hangfo at Hongwei hanggang sa mamatay sila na sila ay pasabugan sa aming dalawa. Third kuya, huwag kang mag-alala. Miyembro rin ako ng pamilyang Hong. Paanong hindi ako mahihirapan? Ngunit para sa kapakanan ng pamilya, magagawa ko lamang ito upang maging walang kabuluhan. Kapag naunawaan na ang bagay, babayaran ko ang mga pamilya ng Hangfo at Hongwei. Sabi ng 7 kapatid. Dapat itong bayaran. Napabuntong hininga ang pangatlong kapatid. Binitawan ni Yang Yiyan ang kanyang katawan at tahimik na pumasok sa minahan, mabilis na tinungo ang kinaroroonan ni Sister May. Nang malapit na siya sa 10 metro, natuklasan din ng 2 Dark Force na lalaking nagbabantay kay Sister May ang presensya ni Yang Yiyan. Gayunpaman, sa mga mata ni Yang Yiyan, ang 2 lalaki ay patay na. Ang mga kaliskis ng dragon ay isinakripisyo, at sa gininto ang liwanag, 2 mahinang daing ang nahulog sa lupa. Sa sandaling ito, narinig ni Sister May ang tunog, at nang tumingala siya, nakita niyang lumitaw si Yang Yiyan sa kanyang harapan. Biglang namula ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang sumigaw, ngunit ang kanyang bibig ay natatakpan ng tape at hindi siya makasigaw. Mabilis na pinunit ni Yang Yiyan ang mga salita sa kanyang bibig at sinabing, Sister May, kumusta ka? Yanzi, naluluha siya, may takot at komplikado sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na darating si Yang Yiyan para iligtas siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya kinidnap ng mga tulisan. Ayos lang si Ate May, nandito naman ako, okay lang.
Niyakap niya si Sister May para i-comfort ito. Hindi naman inosenteng babae si Mei Jia. Marami na siyang naranasan na ups and downs sa entertainment industry. Mabilis niyang inayos ang kanyang estado. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yian at bigla siyang hinalikan sa bibig. Pagkatapos ay namula si Mei Jia at tumingin kay Yang Yian at sinabing, sa totoo lang, hindi ako katulad ng sinasabi ng outside world. Mayroon din akong sariling mga hangarin at hinahanap ko ang kalahati ng aking buhay. Buti na lang hindi kita nakilala nitong mga taon. Ngunit nararamdaman ko ang kakaibang hininga sa iyo, na talagang umaakit sa akin. Kung maaari, bigyan mo ako ng pagkakataon na ituloy ka. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Mei Jia kay Yang Yian na parang isang pagtatapat ay dahil buong gabi niya itong iniisip dahil sa insomnia. Ito rin ay dahil nagpakita si Yang Yian dito upang iligtas ang kagandahan. Alam niya na ang buhay ay ilang dekada lamang. Kapag ang ilang mga bagay ay napalampas, sila ay pagsisisihan habang buhay. Kaya sa sandaling ito, sinabi niya ang kanyang isip kay Yang Yian. Ano ang pagmamahal at kung ano ang pag-ibig, walang sino man ang makapagsasabi ng malinaw. Sa pananaw ni Mei Jia, may kakaibang hininga si Yang Yian na umaakit sa kanya at maaaring makipagsapalaran para iligtas siya. Ito ay isang bayani na nagligtas ng isang kagandahan, isang prinsipe na nagligtas ng isang prinsesa mula sa isang mangkukulam, at pag-ibig, tama ba? Hindi niya alam kung ano ang pag-ibig sa mga taong ito, marahil ay ngayon na. Hindi siya maliit na babae, sinabi lang niya ang iniisip niya sa kanyang puso. Tinanong niya ang kanyang sarili sa kanyang puso, at mayroon siyang magandang impresyon kay Yang Yio. Pagkatapos niyang magsalita, tiningnan ni Sister May si Yang Yio na may malalambot na mga mata. Ngunit nalito si Yang Yio sa biglaang sinabi ni Sister May sa ganoong kapaligiran. Hinalikan ako ni Ate May, ito ba ay isang pag-amin sa akin? Nagulat si Yang, ngunit nagkaroon din ng kaunting narcissistic na kagalakan sa kanyang puso. Paanong hindi siya matutuwa na umamin sa kanya ang Diyosa? Sa ilalim ng magiliw na mga mata ni Sister May, naramdaman ni Yang Yio na dapat siyang magsabi ng isang bagay. Sister May, actually ako din. Nang nagsasalita si Yang Yio, bago niya natapos ang ikalawang kalahati ng pangungusap, isang parang kulog na tunog ang biglang tumunog sa kanyang isipan. Boses iyon ni Master Yun Changxi, at halos nakakadurog ng puso, bastard, ipagtanggol mo kaagad. Binago mo ito. Oras. Ikaw ay pabaya, nakaramdam din si Yang Yio ng panlalamig sa kanyang sentido. Ang tiyan kunpot sa kanyang kaliwang braso ay mainit at may kantab. Sa isang iglap, ipinatawag ni Yang Yio ang baluti ng Chingkei at pinakilos ang lahat ng kanyang tunay na lakas upang takpan si Sister May sa unang pagkakataon. Sa mga mata ni Sister May, nakita niya ang isang gintong liwanag na lumalabas sa katawan ni Yang Yio, at lumitaw ang isang magandang baluti na makikita lamang sa fantasy anime. Nakahawak si Yao Jian sa mga bisig ni Yang Yio. Sa sandaling ito, isang nakakagulat na pagsabog ang tumunog, boom. Nanlaki ang mga mata ni Ate May sa sandaling ito. Naiintindihan na niya ngayon na patay na siya sa sandaling ito. Ngunit si Yang Yio ay basang-basa rin sa malamig na pawis. Hindi niya inaasahan na gagamit pa ng pampasabog ang kabilang partido. This time, pabaya na siya. Gayunpaman, hindi siya maaaring sisihin para dito. Una, si Sister May ay nasa minahan. Pangalawa, ang kabilang partido ay may dalawang sinaunang mandirigma sa ikasyam na antas ng Dark Power. Gusto talaga nila siyang patayin at hayaang mailibing ang dalawang sinaunang mandirigma kasama niya. Nang pumasok siya, ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang minahan at natagpuan si Sister May at ang dalawang sinaunang mandirigma sa ikasyam na antas ng Dark Power. Nang mga panahong iyon, sabik na siyang magligtas ng mga tao, kaya hindi na niya sinuri pa, lalo pang mag-isip, at hindi man lang inisip ang direksyon ng mga pampasabog. Ngayon alam na ni Yang Yian, ngunit huli na ang lahat. Nang pumutok ang putok ng mga pampasabog, nakaramdam siya ng hindi pa nagagawang presyon, at ang hininga ng kamatayan ay agad na bumalot sa kanyang puso. Boom 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 boom. Sunod-sunod na pagsabog ang tumunog. Naramdaman ni Yang Yio ang lakas ng mga pampasabog na humahanggos patungo sa kanya na parang puwersang nakakabasag ng lupa. Ang mga huling salita ng kanyang amo na si Yun Changxi ay umalingaw sa kanyang isipan, sinabi ko sa iyo, munting bastard, na sa malaot madali ay mahuhulog ka sa isang babae, at ngayon. Tapos na talaga. Wala bang magagawa ang matanda kahit sa iyo? Si Yang Yio ay ayaw magtanong sa kanyang amo sa kanyang puso. Ang gayong kapangyarihang sumasabog ay maihahalin tulad sa isang mataas na antas na makalangit na kapigatian. Sa huling pagsusuri, ang iyong Panginoon ay isang natitirang kaluluwa lamang. Galit na galit ako, at kinasusuklaman ko ang langit sa pagiging napakababa. Boom! Agad na lumitaw ang tinnitus ng tenga ni Yang Yian habang hawak niya si Sister May sa kanyang mga braso. Malinaw niyang naramdaman na ang baluti ng Chingkei sa kanyang katawan ay nabasag sa isang iglap, at ang kanyang buong katawan ay parang sesabog.
Kasabay nito, naunawaan din niya na ang mga salita ng Master na, "The great palm spreads its wings and hates the sky is low," ay tumutukoy sa kanya. Wala siyang immortal na katawan, tanging kaluluwa lamang, kung hindi, paano siya mapapatay ng mga pampasabog sa mortal na mundo? Siyempre, ang Master ay nasa Chen Kunpot. Hanggat maayos ang Chen Kunpot, hindi mamamatay ang kanyang kaluluwa, ngunit alam niyang Yian na pinili siya ng Master bilang kahalili. Kinailangan ng Master na umasa sa kanyang sarili upang matagumpay na maglinang sa hinaharap at ibalik siya sa mundo ng paglilinang upang muling likhain ang immortal na katawan. Sa sandaling siya ay namatay, hindi alam ni Master Yun Changxi kung gaano katagal siya kakailanganing mabuklod sa Chen Kunpot. Kaya naunawaan niyang Yian ang mood ng Master. Pagkatapos ay binalot siya ng napakalaking pressure ng pagsabog, at agad na nawalan ng malay si Yang Yian. Sa huling sandali, sinabi niya sa kanyang puso, "Paumanhin, matandang lalaki, paumanhin, Sister May." Biglang nagkapira-piraso ang katawan ni Ate May sa kanyang paningin. Boom! Bumagsak ang buong minahan at nabasag ang lupa. Sa tuktok ng bundok na mahigit 3,000 metro ang layo mula sa minahan, nakita ng ikatlo at ikapitong anak ng pamilyang Hong na gumuho ang buong taluktok ng bundok doon. Mahigit 3,000 metro ang layo nila, at nanginginig din ang taluktok ng bundok sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang alikabok ay natipon sa kalangitan at nabuo ang isang malaking ulap ng kabute, na lubhang nakakagulat mula sa malayo. Matandang Siyete, anong klaseng pampasabog ang ginamit mo? Hindi ba't napakalakas? Medyo nauutol na tanong ng ikatlong anak ng pamilya Hong. Ang pinakamalakas na X-explosive sa black market, ang 100 gramo ay maaaring pumutok sa isang malaking hukay na 10 metro ang lalim at 10 metro ang lapad. Sabi ng ikapitong anak ng pamilya Hong na kumikislap ang mga mata, nakatingin sa ulap ng kabute sa di kalayuan. Sabi mo dapat patayin si Yang Yiu sa pagkakataong ito. Tanong ng ikatlong anak. Haha, isang buong pagkain ng X na pampasabog, hindi mo ba nakita na gumuho ang isang bundok, at 100 Yang Yiu ay natangay din sa slag? Okay, bumalik at magulat. Hindi advisable na manatili dito ng matagal, para hindi pagdudahan. Gumamit ng mga pampasabog ang pamilya Guo. Kung alam ng mga sinaunang sektang iyon ang tungkol dito, matatapos na ang pamilya naming Hong. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, mabilis silang lumikas sa tuktok ng bundok at nawala sa gubat pagkatapos ng ilang pagtakef at paglapag. Sa baybayin ng desyerto na isla, nakita ng may-ari ng bangka na naghihintay kay Yang Yiu ang napakalaking ulap ng kabute ng pagsabog, ang kanyang bibig ay nabuo ang isang hugis at siya ay natauhan, ang kanyang mukha ay namutla sa takot at siya ay bumulong sa kanyang sarili, aking Diyos, ang gwapong lalaki ay tapos na ngayon, tama ba? Walang paraan upang kumita ng pera, kaya panatilihin ito. Ang may-ari ng bangka ay umalis, at sa buong desyerto na isla, isang malaking minahan ang gumuho, at ang tunog ay nakakabingi at naririnig sa malayo. Kabanata 443, hindi dapat magkagulo ang Yunmen. Nang hapong iyon, inihayag ng lahat ng pangunahing istasyon ng TV at media sa Financial City ang malaking pagsabog sa desyerto na minahan ng isla. Ang partikular na dahilan ay iniimbestigahan pa. Ngunit maraming puwersa ang galit. Halimbawa, nakakita si Tan Mao ng isang balita na ang isang tao ay nagmamaneho ng walang ingat ngayong umaga, na nagdulot ng sunod-sunod na aksidente sa sasakyan. Sa wakas ay tumakas ang lalaki patungo sa direksyon ng desyerto na isla. Isang pribadong may-ari ng barko ang kinapanayam ng mga mamamahayag at sinabing nagpadala siya ng isang kabataan sa mainland sa desyerto na isla ngayon, at hindi nagtagal, sumabog ang isang tiwangwang na minahan sa isla. Matapos basahin ang balita, si Tan Mao ay natakot, dahil ang lahat ng mga palatandaan sa balita ay tila may kaugnayan kay Yang Yiu. Pagkatapos ay agad na inilunsad ni Tan Mao ang pagsisiyasat ng sistema ng panektik ng Financial City. Ang huling resulta ay talagang si Yang Yiu iyon. Ang pinakamalaking problema ay malamang na binawian ng hangin si Yang Yiu sa desyerto na minahan ng isla. Pinawisan si Tan Mao ng malamig. Alam niya kung sino si Yang Yiu na mas mahusay kaysa sa iba. Siya ay miyembro ng Shenlong Tan. Siya ang pinagtutuunan ng pansin ng dating matandang may-ari at ng kasalukuyang may-ari na si Wunan. Siya rin ang pinuno ng Yunmen, isang late-stage star sa sinaunang martial arts world ng Jiu-Show. Isa rin siyang figure sa antas ng Panginoon ni Wudang. Bagamat hindi ito isinapubliko, hindi ito sapat upang punan ang impormasyon ng Shenlong Tan. Siya rin ang apo ni Duanmo Xingtian sa Timog. Ang pamilyang Duanmo ay isa sa pinakamahusay na mga sinaunang martial arts na pamilya sa Timog. Sa Yunmen, mayroong isang matandang halimaw na nalampasan ang likas. Ngayon ang Yunmen ay mayroon ding ilang mga katutubo. Kung namatay si Yang Yiu sa Financial City, ang sinaunang martial arts world at ang Financial City ay maaaring mayayanig. Pagkatapos ng investigasyon, tinawag ni Tan Mao ang kanyang immediate superior na si Wunan sa malamig na pawis. Kitang-kita ang resulta ng investigasyon. Namatay si Yang Yiu sa minahan at gumuho ang buong bundok.
Kinakabahang dinil ni Tan Mao ang telepono ni Wunan. Hello, Amaw, anong problema? Ang boses ni Wunan ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Boss, may error report ako. Pagkatapos magsalita ni Tan Mao, si Wunan sa kabilang dulo ng telepono ay hindi nagsalita ng mahabang panahon, na lalong nagpabagabag sa pakiramdam ni Tan Mao. Sa kabutihang palad, sa wakas ay tumunog ang boses ni Wunan, na parang yelo, alamin ang pumatay para sa akin. Kahit na ang sistema ng katalinuhan ng iyong pinansyal na lungsod ay ganap na naparalisa, dapat mong malaman kung aling puwersa ang gumawa nito, kung hindi, ikaw, Tan Mao, ay tumalon sa dagat. Gayun din, pigilan kaagad ang mga tao na linisin ang desyerto na isla. Kahit na kailangan mong maghukay ng 3 talampakan ng lalim, kailangan mong hanapin ang mga abo ni Yang Yiyo. Hindi boss, gumuho na ang buong bundok, paano ka makakahanap ng abo? Pinabulaanan ni Tan Mao si Wunan sa telepono. Gayunpaman, ang natanggap niya ay ang dagandong ni Wunan. Tan Mao Mao, ito ba ang unang araw mo sa pagtatrabaho sa Shenlongtan Intelligence? Nakalimutan mo na ba na sinaunang mandirigma ang pinupuntirya natin? Si Yang Yiyo ay nasa likas na antas, isang dual system practitioner, at mayroon siyang malalim na paraan. Walang makapagsasabi kung patay na ba siya o hindi. Hiniling ko sa iyo na hukayin ang bundok, kaya hamukay ka at sundin ang utos. Oo, narinig ni Tan Mao na nagalit si Wunan at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Sa kabilang dulo ng telepono, ibinaba ni Wunan ang telepono ni Tan Mao at pagod na sumandal sa kanyang upuan sa opisina. Sa katunayan, hiniling niya kay Tan Mao na hukayin ang bundok para mahanap ang bangkay ni Yang Yiyo. Alam niyang imposible, ngunit hindi siya susuko kung hindi niya ito hahanapin. Lagi niyang naaalala ang mga tagubili ng matandang altar master na alagaan si Yang Yiyo at magkaroon ng magandang relasyon kay Yang Yiyo, dahil sinabi ng master ng pond na si Yang Yiyo ay hindi isang taong madaling matagpuan, at maaaring humingi sa kanya ng tulong si Shenlongtan sa hinaharap. Hindi naniniwala si Wunan na mamamatay si Yang Yiyo, dahil naniniwala siya sa master ng pond. Kaya hiniling niya kay Tan Mao na hukayin ang bundok para mahanap siya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kinuha ni Wunan ang telepono at dinail ang cellphone ni Daoist Fang. Ang taong nakipag-ugnayan noon kina Yunmen at Shenlongtan ay Daoist Fang. Naisip niya na dapat niyang sabihin kay Yunmen ang bagay na ito, para kung may mangyari man, makapaghanda rin siya ng tugon. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yiyo ay nakapukaw ng maraming mga kaaway, at hindi sila maliliit na puwersa. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Wunan kay Daoist Fang ang paunang salita at mga kahihinatnan ng bagay sa ilang salita at ibinaba ang telepono. Pangil. Umupo sa lupa si Meng, na nasa Yunmen. Blanko ang isip niya. Ang pinuno ng sekta na si Yang Yiyo ay napatay sa pagsabog. Ito. Parang isang biro, ngunit alam niyang iyon ang katotohanan. Ang tawag mula kay Wunan, ang pinuno ng Shenlongtan, ay hindi April Fool's Day. Si Yang Yiyo ang pinuno ng sekta ng Yunmen at ang espiritual na haligi ng lahat. Kung namatay siya, mabubuhay pa kaya si Yunmen. Matatapos din ang alchemy ni Fang Meng. Sa totoo lang, marami siyang natutunan kay Yang Yiyo sa Yunmen. Ito ay isang bagong buhay para sa kanya. Ito ay isang bagong mundo na nagbukas ng pinto sa kanya. Ano? Ang naghihintay sa kanya sa hinaharap ay magiging isang bagong mundong puno ng pantasya, ngunit si Yang Yiyo ang susi sa pagpasok sa bagong mundong ito. Kung wala si Yang Yiyo, lahat ay walang laman na usapan. Hindi mamamatay ang pinuno ng sekta. Buti na lang gumuho ang isang bundok. Ang pinuno ng sekta ay may dakilang mahiwagang kapangyarihan. Hindi siya mamamatay. Hindi, umupo si Fang Meng sa lupa at kinakausap ang sarili na parang medyo galit. Ilang sandali pa ay nakabawi na siya at mabilis na bumangon para tumakbo sa harapan. Alam niyang kailangan niyang sabihin sa ilang mistresses ang tungkol sa bagay na ito at hayaan silang gumawa ng mga desisyon at makahanap ng solusyon. Pupunta man ito sa Financial City upang hanapin ang master o pagpapatatag ng Yunmen, ang mga ito ay kailangang gawin ng isang tao. Pagkarating sa harap ng bakuran, muling natigilan si Fang Meng. Sinong ginang ang dapat niyang hanapin? Alam ng lahat na ang Panginoon ay may ilang mga mistress. Anyway, hindi masabi sa matandang babae ang tungkol sa aksidente ni Yang Yiyo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Fang Meng na hanapin si Zhao Nan, dahil si Zhao Nan ang reyna na nakipag-ugnayan kay Yang Yiyo, at napakalaking bagay ang kailangan muna niyang magpasya. Sa kabutihang palad, ilang oras na ang nakalipas, bumalik si Zhao Nan sa Yunmen kasama sina Lu Zuoxi, ang tagapag-alaga na sina Lu, Yuan Jinfeng, at Su Jin mula sa Financial City. Nang matagpuan niya si Zhao Nan, kinakausap niya ang matandang babae sa harap ng bakuran sa ilalim ng araw. Si Fang Meng ay labis na nababalisa, ngunit hindi siya nang ahas na ipakita ito sa harap ng lola ni Yang Yiyo, ang matandang babae na iginagalang ng buong Yunmen. Lumapit si Fang Meng at nagsabi ng ilang salita sa lola ni Yang Yiyo, pagkatapos ay tumingin kay Zhao Nan at sinabing, Miss Zhao, may oras ka bang tulungan akong ayusin ang mga halamang gamot? Natigilan si Zhao Nan nang marinig niya iyon.
Alam niya na ang Daoist Fang ay nagpapadalisay ng mga table tasks para sa Yunmen, at ang mga halamang gamot sa kanyang mga kamay ay hindi pinapayagang hawakan ng sinuman. Ngayon, talagang hiniling niya sa kanya na tumulong sa pag-aayos ng mga halamang gamot. Ito ay lubhang kakaiba. Nakatingin sa mukha ni Master Fang, bagamat siya ay may ngiti, ito ay napakapilit. Ang lalim ng kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa at pag-aalala, at siya ay hindi mapalagay. Si Zhao Nan ay napakatalino. Paanong hindi niya nakikita na may problema si Master Fang? Kaya lang hindi madaling banggitin ito sa harap ni Lola. Nan, pumunta ka at tulungan mo si Master Fang. Magiging maayos din si Lola sa ilang sandali. Siya ay nasa ulirat kamakailan. Ngayon, bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Polala ng polala ang kalusugan ng matanda. Lola is looking forward to you and Yanzi getting married soon and giving Lola a great grandson, nakangiting sabi ni Lola habang nakahiga sa tamba-tamba. Namula si Zhao Nan nang marinig niya ang sinabi ni Lola, at pagkatapos ay sumigaw sa bahay, Qiu Yun, lumabas ka para alagaan si Lola. Here, tumakbo palabas si Qiu Yun mula sa sala. Lola, sasama ako kay Master Fang para tingnan muna, at pupuntahan kita mamaya. Go, wag mo akong tingnan. Pagkatapos ay pumunta sina Zhao Nan at Master Fang sa likod bahay. Anong nangyari kay Master Fang? Nakita ni Zhao Nan na walang ngiti sa mukha ni Master Fang sa oras na ito, at ang kanyang mukha ay napakaputla. Miss Zhao, ang Sect Master. May nangyari sa Sect Master, sabi ni Daoist Fang sa mahabang boses. Nang inig si Zhao Nan nang marinig niya iyon. Sinabi ng kanyang lola na hindi siya mapalagay ngayon, ngunit hindi rin siya komportable sa kanyang puso. Palagi niyang nararamdaman na may mangyayari. Ngayon ay narinig niya ang sinabi ng Daoist Fang na si Yang Yiu ay nasa problema. Nanikip ang puso niya at napatalon siya at nagmamadaling nagtanong, anong nangyari? Paano mo nalaman na may problema si Yiu? Ang may-ari ng Shenlang Tan, si Hunan, ang tumawag para ipaalam sa akin ng personal, na nagsasabi na ang Sect Master ay nasa Financial City. Pagkatapos ay sinabi ng Daoist Fang kay Zhao Nan ang lahat ng sinabi ni Hunan. Imposible, impossible. Paano magiging napakalakas ni Yiu? Imposible, buhay pa siya, gusto kong hanapin siya, nanginginig si Zhao Nan habang nagsasalita, at nakaramdam siya ng pagkahilo at halos matamba. Sa kabutihang palad, mabilis siyang inalalayan ng Daoist Fang at pinaupo sa batong upuan sa bakuran. Paanong hindi siya? Hindi. Bulong ni Zhao Nan sa kanyang sarili sa kawalan ng ulirat, tumutulo ang mga luha na parang mga bulaklak ng peras. Miss Zhao, huwag ka nang umiyak, kung hindi ay mabalisa ang matandang babae kapag narinig niya ito. Ang pinakakagyat na bagay ay, dapat ba nating pag-usapan ang pagpunta sa Financial City, at ito ay pinakamahusay na pag-usapan ito kasama si Protector Lu at ang Great Elder. Sabi ng Daoist Fang. Oo, hahanapin ko ang aking kapatid na babae, alam ni Zhao na hindi siya maaaring magulo sa oras na ito. Matapos pilitin ang sarili na kumalma, hinanap niya si Lu Zuoxi. Sa oras na ito, tinuturuan ni Lu Zuoxi sina Su Jin, Yuan Jinfeng, at Ouyang Yuking na magsanay sa sekretong silid. Nang pumasok si Zhao Nan sa sekretong silid, siya ay tumahimik ng husto. Isinaalang-alang niya ang isang serye ng mga problema at alam na si Yang Yiu ang haligi ng Yunmen at ng lahat. Kung siya ay talagang may anumang mga problema, kung gayon si Yunmen ay ang kanyang pagsusumikap, at lahat ng tao sa Yunmen ay ang kanyang pinakaimportanteng tao. Hindi dapat magulo ang Yunmen. Hindi pa maisapubliko ang usaping ito. Kaya't pagkatapos na makapasok sa sekretong silid at makita si Lu Zuoxi, si Zhao Nan ay huminahon, at pagkatapos ay tumingin kay Yuan Jinfeng at sa iba pa, at sa wakas ay tumingin kay Su Jin, at sinabi kay Su Jin ng mahinahon, gusto kang makita ng babaeng Su Jin na si Qiu Yun, dapat kang pumunta at tingnan. Sabi ni Su Jin, tumalikod at naglakad palabas ng secret room. Hindi na siya nagtanong pa, at hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Alam niya ang pagkakakilanlan ni Zhao Nan sa Yunmen nitong ilang araw, at siya ang pangunahing asawa ni Yang Yiu. Sa sandaling ito, hindi nagsalita si Lu Zuoxi, ngunit nakakunot ang noo kay Zhao Nan. Kabanata 444 na humingi ng tulong kay Wudang. Sumimangot si Lu Zuoxi hindi dahil naantala ni Zhao Nan ang kanyang pagsasanay sa maraming tao, o dahil sinadya ni Zhao Nan na pinaalis si Su Jin, ngunit dahil nalaman niyang puno ng kalungkutan ang mga mata ni Zhao Nan sa sandaling pumasok siya, at ang kanyang mga mata ay namumula, halatang kagagaling lang niya sa pag-iyak. Sa opinyon ni Lu Zuoxi, tiyak na may nangyari. Pinaalis ni Zhao Nan si Su Jin para sa kanyang sariling pagsasaalang-alang, dahil si Su Jin ay hindi babae ni Yang Yiu, at siya ay mula sa Financial City, at si Yang Yiu ay naaksidente sa Financial City. Dahil dito, hindi niya namamali na nag-iingat at nagalit sa Financial City. Para naman kay Yuan Jinfeng at Ouyang Yuking, paanong hindi niya mapapansin na sila ay mga babae ni Yang Yiu, dahil pareho silang nakasuot ng mga kwintas na jade na inukit mismo ni Yang Yiu.
Sa lahat ng kababaihan sa Yunmen, ang tanging babaeng maaaring magsuot ng jade necklace ay ang mga babae ni Yang Yiyo, maliban sa kapatid ni Yang Yiyo na si Yang Shanshan. Sa hindi malay, naisip ni Zhao Nan na ang sinumang magsuot ng kwintas ay babae ni Yang Yiyo. May nangyari ba kay Nan? Tanong ni Lu Zuoxi. Namula ang mga mata ni Zhao Nan, at tumingin siya sa tatlong tao at tumango, at pagkatapos ay sinabi sa kanila ang balita tungkol kay Yang Yian. Agad na tinakpan ni na Ouyang Yuking at Yuan Jinfeng ang kanilang mga bibig at umiyak. Tumingin si Zhao Nan kay Yuan Jinfeng na may malamig na mukha at sa wakas ay malamig na sinabi, huwag kang umiyak, at sinasabi ko sa iyo, ang bagay na ito ay hindi malalaman ni Lola, lalo pat sabihin sa ibang tao, kung hindi dahil sa inyong lahat. Kalimutan ito, gayunpaman, si Yunmen ay pinaghirapan ni Yian, sa oras na ito kailangan nating magkaisa, at hindi natin hahayaang malagay sa gulo si Yunmen. Ang pinakamalaking gawain para sa inyong dalawa sa panahong ito ay alagaang mabuti ang Lola. Tumango si Ouyang Yuking na may pulang mata at sumang-ayon. Nanginginig si Yuan Jinfeng. She blamed herself so much in her heart that she really regards herself as a black lady and a jinx. Sa sandaling ito, naisip ni Yuan Jinfeng sa kanyang puso na pumunta si Yang Yian sa isla ng lungsod ng pinansyal para sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi pupunta si Yang Yian sa pinansyal na lungsod, lalo pang masangkot sa gulo. Si Yuan Jinfeng, nakalalabas lang sa anino ng Black Lady, ay ganap na bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Naisip niya na siya ay isang malas na tao sa unang pagkakataon. Nakapatay siya ng 2 asawa. Bagamat hindi sila kasal ni Yang Yiyo, talagang mag-asawa sila. Ngayon naisip niya na napatay din niya si Yang Yiyo. Sa pagharap sa malamig na mga mata ni Zhao Nan, ang puso ni Yuan Jinfeng ay nanginginig ng labis. Kung maaari, umaasa siya na ang mamamatay. Ate Ouyang, pumunta ka na at alagaan mo si Lola. Buong araw siyang masama ang pakiramdam ngayon. Siya nga pala, hanapin ko sina Qiao Fu at Wu Maxia. Agad na sinabi ni Zhao Nan kay Ouyang Yuking. Sa sandaling ito, alam niya na wala na si Yang Yiyo sa Yunmen. Siya ang tacit mistress ng Yunmen. Kailangan niyang suportahan si Yunmen at pigilan ang anumang gulo. Kailangan niyang maging mas malakas. Well, gagawin natin. May iwan sa atin si Lola. By the way, gusto mo bang ipaalam kay Shanshan? Tanong ni Ouyang Yuking bago umalis. Hindi dapat alam ni Shanshan. Siya ay nag-aaral sa sinaunang kabisera. Hindi ito makakaapekto sa kanya. Tsaka wala namang kwenta kung malalaman ni Shanshan. Sige, ikaw na bahala kay Lola. Ako at si Lo ang mag-aayos. Sa sandaling ito, ipinakita ni Zhao Nan ang kanyang napakahusay na kasanayan sa pamamahala bilang isang dominanteng CEO. Sa katunayan, sa huling pagsusuri, ang pamamahala sa operasyon ng isang sekta ay kapareho ng pamamahala ng isang kumpanya. Ang pagkakaiba ay ang lahat ay isang magsasaka, ngunit ang paraan ng pagpapatakbo ay pareho. Pagkaalis ni na Ouyang Yuking at Yuan Jinfeng, kumislap ang mga kilay ni Lu Zuoxi. Una niyang nakita ang kahangahangang bahagi ni Zhao Nan, ngunit naunawaan din niya na kailangan ni Yunmen ang isang tulad niya sa oras na ito. Siya. Mas naunawaan ang nararamdaman ni Zhao Nan dahil pumunta si Yang Yian sa Financial City sa pagkakataong ito para lang kay Yuan Jinfeng. Sa mga mata ni Lu Zuoxi, bihira para kay Zhao Nan na pigilan ang sarili at hindi sisihin si Yuan Jinfeng. Matapos maglaan ng ilang oras kasama si Zhao Nan sa sinaunang kabisera, nagkaroon ng magandang relasyon ang dalawa at naunawaan ang kanyang personalidad sa ilang lawak. Matapos lumabas sina Ouyang Yuking at Yuan Jinfeng, tumingin si Lu Zuoxi kay Zhao Nan at direktang sinabi, huwag kang masyadong mag-alala. Sir, marami siyang paraan at hindi madaling target. Naniniwala akong hindi siya mamamatay, at dapat maniwala ka rin sa kanya. Para sa ilang kadahilanan, nang marinig ni Zhao Nan ang mga salita ni Lu Zuoxi, alam niyang ito ay isang kaginhawahan, ngunit mas nakaramdam siya ng kagaanan. Huminga siya ng malalim at sinabing, kahit ano paman, dahil ako, si Zhao Nan, ang pumili sa kanya noong una, ako ang magiging tao niya sa buhay at isang multo ng kanyang pamilyang yang sa kamatayan. Yunmen ang payong na nilikha niya para protektahan ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Hindi ko dapat hayaang may mangyari kay Yunmen. Tagapagtanggol Lu, nagpa siya akong pumunta sa Financial City. Ayon sa kwento ni Hunan, tiyak na sinaktan siya ng isang tao. Kung ito ay upang mahanap siya o upang ipaghiganti siya at humingi ng hustisya, ang pinansyal na lungsod ay kinakailangan. Gayunpaman, mababa ang aking pagtatanim, kaya hinihiling ko kay Protector Lo na sumama sa akin. Pagkatapos noon, yumuko siya kay Lu Zuoxi. Noong nakaraan, palaging tinatawag ni Zhao Nan si Lu Zuoxi bilang kapatid. Ito ang unang pagkakataon at same time niyang binanggit ang kanyang titulong Yunmen. Hindi pa nagsasalita si Lu Zuoxi, ngunit ang kanyang katawan ay kinokontrol ng kanyang kapatid na si Lu Yushu, na mabilis na tinulungan si Zhao Nan na tumayo at sinabing, Sister Zhao Nan, mangyaring huwag gawin ito. Si Master Din ang sect leader namin. Dahil kaming magkakapatid ay naging tagapagtanggol ng Yunmen, natural na hindi kami tatayo.
Ang mga gawain ng master ay ang mga gawain ng aming mga kapatid na babae. Sa huling pagsusuri, kaming magkakapatid ay mga alipin pa rin ng Panginoon. Ikaw ang legal na asawa ng Panginoon, ang may bahay ng Yunmen. Kaming magkakapatid ay makikinig sa utos ng ginang sa aming paglalakbay sa Financial City. Pagkatapos ay nagpatuloy si Lu Zuoxi, ang sinabi ng kapatid ko ay opinyon ko rin. Sister Nan, hindi mo dapat gawin ito. Salamat, Sister Lu, tinawagan ni Zhao Nan ang kanyang kapatid, tumingin kay Lu Zuoxi at muling nagtanong, sa tingin mo ba dapat nating tawagan si Walking sa paglalakbay na ito sa Financial City? Nag-isip sandali si Lu Zuoxi at nagsabi, si Dugu Walking ang namamahala sa sinaunang kabisera, kaya hindi siya dapat pumunta. Sa tingin ko, dapat nating hayaan sina Qiaofu at Wu Maxia na pumunta sa sinaunang kabisera upang lihim na protektahan ang Shanshan, at hayaan si Wu Makyo na pumunta sa Financial City kasama natin. Sa kasalukuyan, sa ating Yunmen, si Wu Makyo ang tanging master ng ikapitong antas ng pagtatayo ng pundasyon. Ako ang ikasyam na antas ng pagtatayo ng pundasyon, at ang Dugu Walking ay ang ikaapat na antas ng pagtatayo ng pundasyon. Ang paglilinang ng iba ay hindi mataas, at ito ay hindi nararapat para sa kanila na pumunta, at ang bagay na ito ay hindi dapat isa publiko. Dahil nailigtas ni Lu Zuoxi at Yang Yiyo si Liu Ziki noong nakaraang pagkakataon, binigyan siya ni Yang Yiyo ng ikatlong antas na ginintoang elixir, na nagbigay daan sa kanya na maabot ang ikasyam na antas ng pagtatayo ng pundasyon sa isang iglap. Pagkatapos, nakikinig kay Lu Zuoxi, tumanggo si Zhao Nan at nagsabi, okay, kapag dumating sina Qiaofu at Wu Maxia, hahayaan ko silang pumunta sa sinaunang kabisera upang palitan si Wu Makyo. Kung hindi ito gumana, maaari mong hilingin sa elder na kumilos, iminungkahi ni Lu Zuoxi. Hindi, ang dakilang elder ay kailangang manatili sa Yunmen. Hindi magagawa ng Yunmen kung wala ang Great Elder. Mag-isa tayong pumunta sa Financial City. Desididong tumanggi si Zhao Nan. Tama, pero pwede pa rin tayong humingi ng tulong kay Wudang. Huwag kalimutan na ikaw ang master ng Wudang. Maraming likas na kakayahan ng Wudang. Gusto kong humingi ng tulong kay Wudang. Kahit na pumunta kami sa Financial City para ipaghiganti ka, mas malaki ang pagkakataon namin. Binanggit ni Lu Zuoxi si Wudang. Ito, pwede bang itanong? Medyo natukso si Zhao Nan. Natural na narinig niya ang tungkol sa sinaunang sektang Wudang, at alam din niya na si Yang Yiyan ay may magandang relasyon kay Wudang. Kailangan mong subukan ang lahat. Kung hindi mo susubukan, who knows? Mahinang sabi ni Lu Zuoxi. Okay, hihilingin ko sa Daoist Fang na kontaken si Shen Langtan, at hihilingin kay Shen Langtan na kontaken si Wudang para ipaliwanag ang sitwasyon. Mabilis na nagdesisyon si Zhao Nan. Sa oras na ito, pumasok sina Qiaofu at Wu Maxia. Nang makita si Zhao Nan, sumaludo si Lu Zuoxi, kilalanin ang ginang, iniisip ko kung para saan ka gustong makita ng ginang. Si Qiaofu at ang dalawa pa ay palaging nakaposisyon bilang mga lingkod ng pamilya Yang, kaya tinawag din nila si Zhao Nan na may bahay. Butler Qiao, Sister Maxia, gusto kong pumunta ka sa sinaunang kabisera at makipagpalitan kay Kier. Manatili ka sa dilim para protektahan si Shanshan at hayaang bumalik si Kier. May emergency. Hindi gaanong sinabi ni Zhao Nan sa kanila, at direktang sinabi ang layunin. No problem, aalis na tayo. Hindi na nagtanong pa sina Qiaofu at Wu Maxia, at pagkatapos ay naging buga ng usok at umalis. Ang paraan ng paglipad ng mga ghost cultivator ay mailap, na kahit si Yang Yiyan ay kinainggitan sa simula. Pagkatapos noon, pinag-usapan ni Zhao Nan at Lu Zuoxi ang ilang mga kontrahakbang, at pagkatapos ay hinanap ang Daoist Fang para hilingin kay Wunan na makipag-ugnayan kay Wudang para sa tulong. Matapos gawin ang lahat, umakyat si Zhao Nan sa pangunahing bundok ng Nayon. Ang huling hakbang ay ang pagbisita sa matandang lalaki ng diwata ng alak. Dahil alam niya na kapag kumalat ang balita ng aksidente ni Yang Yiyo sa Financial City, tiyak na sasamantalahin ito ng ilang puwersa. Ang matandang lalaki ng diwata ng alak, ang nominal na punong elder ng Yunmen, ay ang payong ng proteksyon para sa lahat ng mga tao ng Yunmen, at ang pangunahing prioridad. Matapos umakyat sa bundok, ang matandang engkanto ng alak ay nakahiga pa rin sa malaking bato, nakatingin sa kanyang mga paa na nakakross, na may hawak na palayok ng alak sa kanyang kamay, humihingi ng munting kanta ng maluwag. Narinig ni Zhao Nan ang humuhuni ng matandang lalaki ng diwata ng alak mula sa malayo. Isang lobo sa alon, alon sa alon. Hindi nang ahas si Zhao Nan na maging walang galang sa misteryosong elder na ito ng diwata ng alak na sumali sa Yunmen sa kalagitnaan at narinig mula kay Yang Yiyo. Tumayo siya sa ilalim ng malaking bato ng may paggalang at sinabi, binabati ni Zhao Nan ang nakatatanda. Kabanata 445, darating ang bagyo. Girl, ang galing mo, sige magpahinga ka na. Nang umalis si Yun Xiao, binigyan niya ako ng maraming alak, sapat na sandali. Tungkol naman kay Yunmen, mangangako ako sa iyo. Habang ako ay nabubuhay, ang Yunmen ay mananatili.
Kahit na talagang magkaproblema si Yun Xiao, paprotektahan ko pa rin si Yun Men sa loob ng 10 taon. Ang matandang lalaki ay nakahiga pa rin sa malaking bato, nakatingin sa langit, hindi tumitingin kay Zhao Nan. Nang marinig ito ni Zhao Nan, nagulat siya. Bago niya masabi ang ibig niyang sabihin, nangako ang matanda sa kanya. Ito ay talagang kasing misteryoso ng sinabi ni Yang Yiyo. Bukod dito, ang matanda ay hindi kasing baliw gaya ng sabi ng mga sabi-sabi. Nasasabi niya ang gayong mga salita ng katapatan at katwiran. Paano siya nabaliw? Si Zhao Nan ay talagang namangha. Ang una niyang reaksyon ay ang matanda ay may kakayahang hulaan ang hinaharap. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at nakaramdam ng ginhawa. Siya mismo ay nasa unang antas din ng pagtatayo ng pundasyon, kaya natural na mayroon siyang espiritual na kaalaman. Ang dakilang elder ay dapat magkaroon ng malalim na paglilinang, at ang buong Yunmen ay nasa ilalim ng kanyang espiritual na kaalaman o mental na kapangyarihan. Hindi mahirap malaman kung ano ang nangyari sa Yunmen. Dahil dito, medyo nakaramdam si Zhao Na parang tinitik-tik, at dapat ay hindi siya komportable, ngunit sa sandaling ito, hindi nasisiyahan si Zhao Nan sa matandang si Jiexian. Not to mention na sakop ng kanyang mental power ang buong Yunmen, kahit na talagang na-espiya siya, hindi mahalaga. Dahil sa pananaw ni Zhao Nan, si Jiexian Elder ang nagpoprotekta sa Yunmen kaysa sa pagsubaybay sa Yunmen. Kaya nagpapasalamat siya sa kanyang puso. Nang marinig ang kanyang mga tamad na salita, ngunit ang bawat salita ay isang pangako, naunawaan na ngayon ni Zhao Nan kung bakit pinaglingkuran ni Yang Yiyan ang dakilang elder tulad ng paglilingkod sa kanyang mga ninuno. Hindi lang dahil hindi niya kayang talunin ang Great Elder, ngunit mas malamang na nasa panganib si Yunmen, kaya maaaring tumayo si Jiexian Elder. Ngayon, nangako ang matanda sa bawat salita. Ang kanyang huling pangungusap, na nagpoprotekta kay Yunmen sa loob ng 10 taon, ay sapat na. Naniniwala si Zhao Nan na ang Yunmen sa loob ng 10 taon ay lalago sa isang malaking sekta na maihahambing sa mga sinaunang sektang iyon. Yian, ang iyong mga pagsisikap sa elder ay nabayaran ngayon, sabi ni Zhao Nan sa kanyang sarili sa kanyang puso. Pinilit niya ang sarili na huwag isipin ang aksidente ni Yang Yian at huwag hayaang umiyak. Pagkatapos ay yumuko siya ng malalim sa matandang si Jiexian at sinabing, "Salamat, elder." Aalis si Zhao Nan. Nang walang dagdag na salita, tumalikod si Zhao Nan at umalis pagkatapos magbigay-pugay sa nakatatandang Jiexian. Ngunit sa likod niya ay dumating ang mahinang boses ng matandang si Jiexian, "Girl, maswerteng tao ka, at mas pinagpala si Yun. Huwag masyadong mag-alala. Mas mabuting mag-ingat ka sa paglabas. Mag-ingat kapag may nakasalubong ka." Nang inag si Zhao Nan nang marinig niya ito, ngunit hindi siya lumingon, salamat sa paalala ng elder. Magpapansin si Zhao Nan. Ipapaubaya ko si Yunmen sa matanda. Pagkatapos ay nagmamadaling bumaba si Zhao Nan sa bundok. Marami pa siyang dapat gawin. Kahit na nakilala niya sina Wang Zai, Daior Xiangxiang, at Hao Dudu sa kalagitnaan ng bundok, wala siyang masyadong oras para makalapit sa 3 espiritong hayop. Ang matandang diwata ng alak na nakahiga sa malaking bato ay nagsabi sa kanyang sarili, "Boy Yon, pastahan kita sa pagkakataong ito, hindi ka dapat mamatay. Mayroon kang isang katiwala na labis na nag-aalala para sa iyo, at hindi mo na-enjoy ang kaligayahan ng pagkakaroon ng 2 asawa sa loob ng ilang araw. Sayang naman kung mamatay ka diba? Ako na ang bahala sa logistics mo, dapat hindi mo ako pababayaan." Pagkababa ni Zhao Nan sa bundok, lumapit sa kanya ang Daoist priest at nagsabi, "Miss Zhao, may sagot mula kay Shen Langtan. May isang taong nagngangalang Chenjo sa Wudang na gustong makipag-usap sa iyo ng personal." "Okay, tulungan mo akong makausap ang telepono, salamat sa iyong pagsusumikap." Nagpasalamat si Zhao Nan sa Daoist na pari. Huwag tumingin sa casual na pasasalamat, ngunit nakuha nito ang kaginhawaan ng Daoist Fang, at nagmamadaling sinabi, "Siyempre, miyembro din ako ng Yunmen, tatawag muna ako." Agad na dinial ng Daoist Fang ang numero ng telepono ni Wudang Chenju at ibinigay ito kay Zhao Nan, at lumabas siya ng bulwagan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Zhao Nan at ibinalik ang telepono kay Daoist Fang. "Kumusta po si Miss Zhao? Handa bang tumulong si Wudang?" Tanong ng Daoist Fang na may pag-asa. Hindi niya kailangan si Zhao Nan, dahil kailangan niyang umasa kay Yang Yiyu para sa paraan ng alchemy, at umaasa siyang uunlad ang Yunmen. Mula nang sundan si Yang Yiyu, nadama ng Daoist Fang na maganda ang kanyang buhay. Pumayag si Wudang, "Magkikita tayo sa sinaunang kabisera at sabay tayong pupunta sa Financial City." Daoist Fang, asikasuhin ang mga bagay sa bahay, at huwag sabihin sa iba ang tungkol kay Yiyu. Hindi mapigilan ni Zhao Nan na magpaliwanag. "Huwag kang mag-alala, Miss Zhao. Alam ko na ang gagawin. Si Dugu Hui at ang iba ay nasa pag-iisa at hindi malalaman. Babantayin ko ang matandang babae. Dapat kang mag-ingat. Aalagaan kong mabuti ang pamilya." "Well, Daoist Fang, ikaw ang personal na recruit ni Ian at pati na rin ang aming Yunmen Elder. Ingatan mo ito.
Kung may mga kaaway, pumunta sa pangunahing bundok para hanapin ang matanda. Okay, naiintindihan ko. Nagpaalam si Jiaonan sa kanyang lola. Siyempre, ang dahilan ay kailangan ng Guda Company ng tulong. Alam ni Lola na may mga kumpanya sina Yang Yian at Liu Ziki sa Guda, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Nang umalis siya, lumipad na pabalik si Wu Mokyu mula sa Guda. Ang bilis ay napakabilis kaya bumalik sila ni Qiao Fu at Wu Moxia sa loob lamang ng 3 oras. Hindi gaanong sinabi ni Jiaonan kay Wu Mokyu sa Yunmen. Pagkatapos lamang umalis sa Nayon ay sinabi ni Lu Zuoxi kay Wu Mokyu ang tungkol kay Yang Yian. Matapos makinig kay Wu Mokyu, hindi na siya muling nagsalita. Nasa sasakyan ang 3 babae. Si Jiaonan ang nagmaneho, si Lu Zuoxi ay dumungaw sa bintana, at si Wu Mokyu ay ibinaba ang kanyang ulo sa katahimikan, dumiretso sa Guda International Airport. Nauna nang nakausap ni Lu Zuoxi si Dugu Walking sa telepono sa bahay, at nalaman na sinundan ni Dugu Walking si Liu Ziki sa Financial City sa umaga. Alam nila ni Liu Ziki ang tungkol kay Yang Yiu sa Financial City. Ngayon sila ay naghihintay para sa lahat na sumali sa kanila. Pagkarating sa sinaunang paliparan ng kabisera, kinuha ni Wudang, sa pangunguna ni Chenju, Mingju, at Chen Fengzi, ang 5 sinaunang mandirigma ng Wudang na nasa ika-5 antas ng katutubo at naghintay. Matapos magkita at magpakilala ang 2 panig, sumakay sila ng espesyal na eroplano patungo sa Financial City. Para sa sinaunang sektang Wudang, mayroon silang secular na consortium, kaya ang pag-aayos ng isang espesyal na eroplano ay isang piraso ng cake. Ang tulong ni Wudang ay masasabing napakahusay sa lahat ng mga Panginoon. Siyempre, sa mga mata ni Chenju at ng 3 pa, si Yang Yiu ay gumawa ng pabor kay Wudang, at kinilala nila na si Yang Yiu ang master ng Wudang. Ngayong may mali si Yang Yiu, si Wudang, bilang isang sinaunang sekta, ay hindi upo at walang gagawin para sa parehong pampubliko at pribadong mga kadahilanan. Nakakalungkot na hindi makakapunta ang matandang lalaki mula sa ipinagbabawal na lupain ng Wudang, kung hindi, ang paglalakbay na ito sa Financial City ay magiging isang napakalakas na puwersa. Dahil lumabas si Wudang sa mga bundok, naakit nito ang atensyon ng iba pang mga sekta sa sinaunang martial arts world. Walang pader na hindi malalampasan sa mundo. Bilang karagdagan, dumiretso si Wudang sa Financial City. Matapos magtanong ng maraming puwersa, alam nila na si Yang Yiu ang naaksidente. Sa loob ng ilang panahon, lahat ng uri ng mensahe ay kumalat sa sinaunang martial arts world. Si Yang Fengmo, na pumatay ng 15 katutubo, ay pinaslang sa Financial City. Namatay si Yang Yiu sa Financial City. Si Yang Fengmo ay inilibing sa isang inabandunang minahan na libu-libong metro ang lalim. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga mensahe. Ang pangalan ni Yang Yiu sa sinaunang martial arts world ay muling malakas. Sa pagkakataong ito, kahit ilang pamilya ay nakarinig ng balita. Southern Kingdom, Duanmu Family. Bang, dinurog ni Duanmu Xingtian ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ng magkapira-piraso matapos marinig ang balita na namatay si Yang Yiu sa Financial City. Halika rito, dalhin ang lahat ng mga anak ng pamilya Duanmu na nasa itaas ng ika-5 antas ng Dark Power, at sundan mo ako sa Financial City. Ang pamilyang Hong, hindi ako makakasama mo. Si Duanmu Xingtian ay medyo may kaalaman. Nakuha niya ang balita na nagkaroon lamang ng alitan si Yang Yiu sa pamilyang Hong sa Financial City, kaya direktang itinuro niya ang daliri sa pamilya Hong. Ngayon, ang pamilya Duanmo ay nakagawa na ng 3 innate dahil sa elixir na ibinigay ni Yang Yiu sa oras ng paghihiwalay sa Ancient Martial Arts Conference. Si Duanmo Xingtian mismo ay umabot na sa ika-3 antas ng likas. Mahal na mahal ni Duanmo Xingtian ang kanyang apo na si Yang Yiu. Patay na ang kanyang anak, at naawa siya sa kanyang anak. Hindi naging madali para kay Yang Yiu na lumitaw, ngunit pinagplanuhan siya ng pamilya Hong. Kaya nabaliw si Duanmo Xingtian at halos dinala ang lahat ng asset ng pamilya Duanmo sa Financial City. Sa kanyang opinyon, ang usapin ng kanyang apo na si Yang Yiu ay dapat na nauugnay sa pamilya Hong. Kahit na hindi niya matalo ang pamilya Hong, pupunta siya at susubukan. Para lamang sa isang relasyon sa pamilya, hindi ito pinagsisihan ni Duanmo Xingtian. Sa loob ng ilang panahon, ang atensyon ng maraming puwersa ay nakatuon sa pinansyal na lungsod. Kabilang sa kanila ang angkan ng mga nakakalat na magsasaka. Narinig din ni Feng Tianya ang balita ng mga nakakalat na magsasaka na tinipon ni Yang Yiu, at nagmamadaling bumalik sa Financial City. Siya ay orihinal na nakikipag-ugnayan sa mga nakakalat na magsasaka upang sumali sa Cloud Gate. Bago umalis, binigyan siya ni Yang Yiu ng 2 bote ng Jukidan at 2 bote ng Peiyuandan upang tipunin ang mga nakakalat na magsasaka upang sumali sa Cloud Gate. Ngunit sa hindi inaasahan, nang mahigit 100 ang mga likas na sinaunang mandirigma ang nagtipon sa paligid ng Feng Tianya at handa nang sumali sa Cloud Gate bilang unang batch, narinig nila ang balita na binawian ng hangin si Yang Yiu sa Financial City. Natarante si Feng Tianya at nagmamadaling dinala ang 12 sinaunang mandirigma pabalik sa Financial City. Nais niyang malaman ang katotohanan.
Ang buong lungsod sa pananalapi ay nagtipon ng malaking bilang ng mga sinaunang mandirigma, na nagpabagabag din kay Hong Xuanchen. Ang pinansyal na lungsod ay may isang uri ng kapaligiran ng paparating na bagyo. Kabanata 446 ang huling pag-asa ay nasira. Sa labas ng Financial City Airport, nakaupo si Liu Zeki sa isang business car, humihit-hit ng sunod-sunod na sigarilyo. Si Dugu Walking ay nasa sasakyan din, nakatingin sa langit sa labas ng bintana na may mapurol na tingin sa kanyang mga mata. Hawak ni Tan Mao ang isang dokumento sa kanyang kamay at sinabi kina Liu Zeki at Dugu Walking, ngayon ay makatitiyak tayo na si Mr. Yang ay talagang pinaslang ng pamilya Hong. Sa pagkakataong ito, na-activate namin ang pulang tagaloob at nakahanap ng direktang ebidensya na ang ikatlo at ikapitong anak ng pamilyang Hong ay gumamit ng 1 toneladang X na pampasabog. Sa sandaling bumagsak ang boses, bumukas ang pinto ng kotse, at sinabi ng isang binata kay Tan Mao, "Boss, bumaba ng eroplano ang mga pick-up." Inihagis ni Liu Zeki ang upos ng sigarilyo sa labas ng bintana at sinabi kay Dugu Walking sa paos na boses, "Sunduin muna natin si Lu Hufa at ang iba pa." Pagkatapos ay maraming tao ang bumaba sa kotse, at kinausap nila si Jiaonan at iba pa sa telepono at naghintay sa airport. Nang magkita ang dalawang panig, maikling ipinakilala ni Jiaonan ang mga taong udang kay Liu Zeki at sa iba pa. Sumakay na ang grupo sa sasakyan. Sa kotse, sinabi ni Tan Mao ang resulta ng investigasyon sa maraming tao at kinumpirma na ang pamilyang Hong ang gumawa nito. Sinabi ni Jiaonan na may luha sa kanyang mga mata, "Mr. Tan, kumusta ang paglilinis sa minahan sa desyerto na isla?" Sinabi ni Tan Mao, "Isang araw at isang gabi itong nilinis. Maaring matatapos ito bukas ng hapon ng pinakamaaga. Diretso tayo sa desyerto na isla," sabi ni Jiaonan habang nakatingin sa iba. Walang tumutol dito. Ang lahat ay may parehong opinyon tungkol kay Yang Yio. Gusto nilang makita siyang buhay o patay. Pagkatapos ay dumiretso ang lahat sa minahan sa desyerto na isla. Sa araw na iyon, ang bulwagan ng pamilya Hong ay napuno ng isang solemn na nakapaligiran. Ang 7 anak ni na Hong Xuanchen at Changgu mula sa Yinyo sect ay nagtipon. Sinabi ng 3 matatanda ng pamilyang Hong, "Pare, hindi naging maganda ang mga bagay sa 2 araw na ito. Nakatanggap kami ng balita na ilang kababaihan mula sa Yunmen sa mainland, pati na rin ang mga tao mula sa sinaunang sekta na Wudang, at ang anino ng opisyal na Shenlong Tan, ay dumating na lahat sa Financial City. Bilang karagdagan, ang mga tao mula sa pamilyang Duanmo sa timog na may kaugnayan kay Yang Yio ay dumating din sa Financial City. Ang mga taong ito ay hindi mabait. Ang ama at anak ng 8th brothers ay may alitan kay Yang Yio. Ang bagay na ito ay malalaman pagkatapos ng tseke. Sa tingin ko, dapat mag-ingat ang pamilya Hong namin. Sasalakayin ng mga taong ito ang ating pamilyang Hong." Matapos marinig ito, medyo nahiya si Hong Xuanchen. Bagaman ang kanyang pamilyang Hong ay ang pinakamalaking pamilya sa Financial City, ang kanyang 7 anak na lalaki at ang kanyang sarili ay pawang katutubo, at ang pamilyang Hong ay mayroon ding isang matandang lalaki na nasa ika-9 na antas ng katutubo, hindi sila natatakot. Ngunit sa sinaunang sektang Wudang, iba ito. Ang Wudang ay isang sinaunang sekta tulad ng Yinyu sect, at may mas malalim na pundasyon kaysa sa mga sinaunang pamilyang ito. Dahil dito, hindi mapalagay si Hong Xuanchen. Tumingin kay Changgu na nakatayo sa gilid, sinabi niya, "Brother Changgu, mukhang makikialam si Wudang. Hinihiling ko kay Brother Changgu na makipag-ugnayan sa Yinyu sect. Paano kung sina Wudang, Yunmen ni Yang Yio at ang pamilyang Duanmo ng Southern Kingdom ay sumalakay sa aming pamilyang Hong? Hindi natin ito kakayanin." "Haha, Kuya Xuanchen, huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa sekta. Naniniwala ako na lahat ng mga kapatid na lalaki at tiyuhin mula sa Yinyu sect ay pupunta dito mamayang hapon. Ngunit kapatid na Xuanchen, huwag mag-alala. Ang Wudang ngayon ay hindi ang Wudang ng nakaraan. Mula nang mag-isa ang pinuno ng Wudang, ang kabuuang lakas ng Wudang ay lubhang hamina, at ito ay naging isang sekta sa ilalim ng ranggo sa 8 pangunahing sekta sa Jiushou. Narinig ko na ang pinakamataas na antas ng paglilinang sa Wudang ngayon ay nasa ika-7 antas pa lamang ng pagiging likas. Para naman sa hukbo ng kababaihan sa likod ni Yang Yio, hindi na kailangang alalahanin sila. Kaunting panahon pa lamang mula nang maitatag ang Yunmen, at tinatayang hindi gaanong katutubo ang mga tao. Ang pamilyang Duanmo ng Southern Kingdom ay isang sinaunang at tiwangwang na pamilya. Paano ito maihahambing sa iyong pamilyang Hong? Sa totoo lang, nasa pamilyang Hong ang iyong matandang lalaki at ang iyong Xuanchen, ang isa ay nasa ika-9 na antas ng Xiantian at ang isa ay nasa ika-8 antas ng Xiantian. Bilang karagdagan, ang pinakamababang antas ng 7 anak ng pamilyang Hong ay nasa ika-3 antas ng Xiantian. Ang gayong pamilyang Hong ay maihahambing sa isang sinaunang sekta. Bukod dito, ang iyong pamilyang Hong ay may kakampi tulad ng ating Yinyu sect, kaya hindi kailangang mag-alala si Brother Xuanji. Ang isa pang punto ay kung ang mga tao ng Yunmen ay talagang maglakas loob na pumunta sa iyong pamilyang Hong para manggulo,
Maaari ding magpadala ng imbitasyon si Brother Xuanji sa Shenzong at Qingcheng para bisitahin ang pamilyang Hong. Pagkatapos magsalita ni Changgu, biglang nagningning ang mga mata ni Hong Xuanchen. Bagamat hindi malinaw na sinabi ni Changgu, nahulaan na ni Hong Xuanchen ang intensyon ni Changgu. Si Shenzong at Qingcheng ay mortal na magkaaway. Pinatay ni Yang Yiu ang 15 siyantian mula sa Shenzong at Qingcheng. Ang puot na ito ay hindi mababaw. Napilitan ang dalawang sekta na huwag maghiganti kay Yang Yian dahil sa matandang halimaw sa Yunmen. Gayunpaman, ngayong napatay si Yang Yian sa pagsabog, ang kanyang mga babae ay nakarating na lahat sa Financial City, habang ang matandang halimaw sa Yunmen ay hindi pa dumarating. Malamang, willing sina Shenzong at Qingcheng na kunin ang pangalan ng pamilyang Hong at patayin ang mga tao ng Yunmen, tama ba? Sa pag-iisip nito, agad na nagkaroon ng ideya si Hong Xuanchen at sinabing, Third, ang mga tao mula sa Shenzong at Qingcheng ay hindi pumunta sa Financial City. Pare, tila ang lahat ng mga pangunahing puwersa ay dumating sa Financial City sa mga araw na ito. Dapat may dumating mula sa Shenzong at Qingcheng. Tingnan mo agad. Kung may dumating sa Financial City mula sa Shenzong at Qingcheng, anyayahan ng dalawang sekta na maging panauhin ng pamilyang Hong sa pangalan ng pamilyang Hong. Tandaan na maging mabait. Oo, tatay, gagawin ko. Sa plano ni Hong Xuanchen, dumating si Jiaonan at iba pa sa desyerto na minahan ng isla. Sa paningin, mayroong higit sa 30 malalaking excavator na nagtatrabaho sa paligid ng gumuhong bundok. Maging si Jiaonan, Dugu Walking, Wu Mokyu, o Liu Ziki, matapos makita ang gumuhong bundok, namumula ang kanilang mga mata. Mr. Walang silbi si Kier. Kung nandyan si Mr. Kier, mapoprotektahan ni Mr. Kier si Mr. Q, Wu. Si Wu Mokyo, na hindi umimik matapos malaman ang tungkol kay Yang Yiu sa daan, sa wakas ay napaluha habang nakatingin sa gumuhong bundok. Agad na nagkaroon ng chain effect ang pag-iyak ni Wu Mokyo. Napaluha si Dugu Walking at patuloy na nanginginig ang kanyang katawan. Nagpipigil din siya. Nang makita niya ang napakalaking bundok at ang masangsang na amoy ng pulverized sa hangin, hindi na niya napigil ang umiyak. Ayon sa investigasyon ni Tan Mao, gumamit ang pamilya Hong ng 1 toneladang pampasabog na kasalukuyang napakalakas sa black market ng armas. Sa ganitong paraan, hindi siya naniniwala na mabubuhay pa si Yang Yiu. Nag-flash sa kanyang isipan ang eksena ng unang pagkikita ni Yang Yiu, at nag-flash ang serye ng sinadya o hindi sinasadyang panunukso ni Yang Yiu. Itinaas ni Dugu Walking ang kanyang ulo at umungol. Bumagsak ang dugo at luha mula sa kanyang mga mata. Si Jiaonan ay hindi umiyak, ni isang luha ay hindi nahulog, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay asul at puti, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mga kuko ay tumusok sa laman, tumusok sa kanyang mga kamay, at ang maliwanag na pulang dugo ay nahulog sa lupa, ngunit siya ay nawalan ng malay. Hindi siya nang ahas na umiyak, dahil alam niyang kailangang tumayo ang isa sa mga babae ni Yang Yiu, at hindi siya madapa. Bago dumating, may mga ilusyon pa rin siya sa kanyang puso, marahil ay makakaligtas si Yang Yiu. Ngunit matapos makinig sa investigasyon ng katalinuhan ni Tan Mao at makita ang sitwasyon sa pinangyarihan, naputol ang pag-asa ni Jiaonan na makakaligtas si Yang Yiu. Ang 1 buong tonelada ng mga pampasabog, 100 gramo ng mga pampasabog ay sapat na upang pumutok sa isang 10 metrong lapad na hukay. Halos hindi maisip ni Jiaonan na makakaligtas si Yang Yiu, dahil alam niya na si Yang Yiu ay nasa ika-7 antas pa lamang ng yugto ng pagbuo ng pundasyon, at hindi pa umabot sa yugto ng ginintoang elixir. Mahirap para sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon na mabuhay gamit ang 1 toneladang pampasabog. Alam na alam ni Lu Zuoxi na si Jiaonan ay talagang mas mapait kaysa sa iba, ngunit kinuha niya ang bandila ng espiritual na suporta ni Yunmen. Hindi siya umiyak, ngunit hindi siya nang ahas. Si Liu Ziki ay tumingin sa isang bundok na parang guho, ang kanyang ilong ay napuno ng amoy ng pulbera, ang kanyang isip ay nahulog sa isang blanko, at patuloy niyang hinihipnotismo ang kanyang sarili sa kanyang puso. Yanzi, hindi ka maaaring mamatay, lumabas ka, gumapang mula sa lupa, na pagkasunduan nating bumuo ng isang business empire ng magkasama, kung wala ka wala akong magagawa. Yanzi, banibiro mo ako, dapat ganito, nangako kang tulungan akong magtayo ng business empire, bastard, ikaw ang chairman, kung wala ka, kaya mo bang magtayo ng business empire, sabi mo dadalhin mo ako sa mga bituin at dagat balang araw, hindi natupad ang pangarap ko, paano ka, ikaw ay 1,000 taong pambihira, ikaw ay isang sakuna, ang hari ng. Si Liu Ziki ay nasa ulirat, nakatingin sa nasirang bundok, kinakausap ang sarili. Walang nagsasalita, tahimik na nakatayo, nanunood ng 12-dosenang mga makinang naghuhukay, umaasa na sa susunod na sandali, si Yang Yiu ay lalabas sa lupa. Ang langit ay lumabo ng hindi namamalayan, at isa pang alon ng mga tao ang dumating sa field. Si Duan Mo Xingtian ang dumating. Dumiretso siya sa desyerto na isla kung saan naaksidente si Yang Yiu, dinala ang lahat ng mga anak ng pamilyang Duan Mo na nasa itaas ng ika-5 antas ng Dark Energy, kasama siya at 2 pang katutubo.
Sa pagkakataong ito dinala niya ang kapangyarihan ng buong pamilya Duanmo. Kilala ni Tan Mao si Duanmo Xingtian at ipinakilala siya kay Jiaonan bilang lolo ni Yang Yiu. Natuwa si Jiaonan at kinausap ang matanda. Napaluha si Duanmo Xingtian. Iyak siya ng iyak na parang bata na nakatingin sa buong gumuhong guho. Ang mga tao sa Wudang Chenjo ay tahimik, nakatayo sa lugar na naghihintay na matapos ang paghuhukay, o upang patayin ang huling bit ng pantasya sa puso ng lahat. Talagang naunawaan ng lahat na si Yang Yiu ay may 100% na posibilidad na mamatay, ngunit hindi siya umalis, naghihintay para sa pagtatapos ng huling paghuhukay upang magbigay ng paliwanag sa kanyang puso. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Pagsapit ng takip-silim kinabukasan, nalinas ang buong bundok, at walang nakita sa no. 3 na minahan. Halos 3 talampakan ang paghuhukay. Ang huling pag-asa ng lahat ay nasira. Sa oras na ito, umuusok ang langit. Tumingin si Jiaonan sa langit at sinabi sa sarili, hintayin mo ako, pupuntahan kita. Tapos sabi niya, Mr. Tan, ihatid mo kami sa pamilyang Hong, puno ng patak ng tubig ang mukha niya, at hindi malinaw kung ulan o luha. Kabanata 447, Berdeng Halo sa Lupa. Sa ilalim ng patnubay ni Tan Mao, isang grupo ng mga tao ang pumunta sa pamilya Hong na may isang layunin lamang, paghihiganti. Dahil hindi natagpuan si Yang Yiu, iisa lang ang resulta, natangay siya ng abo. Gusto ng lahat na sirain ang pamilya Hong. Lahat ay nagpipigil ng galit at itinuro ito sa pamilya Hong. Sa ambon, pagkaalis ni Jiaonan at ng iba pa, ang lahat ng mga makina ay sunod-sunod na inilikas, at ang buong desyerto na isla ay sobrang tahimik. Bigla, sa ilalim ng epekto ng ulan, isang mahinang berdeng ilaw ang sumikat mula sa isang tumpok ng lupa, na parang may berdeng flashlight sa ilalim ng lupa. Sa epekto ng oras at ulan, sa isang tiyak na sandali, ang isang bote na tulad ng isang snuff bottle ay nahugasan ng ulan, at isang mahinang berdeng ilaw ang ibinuga sa madilim na desyerto na isla, na regular na kumikislap. Ito ay isang nakakaawa na walang tao sa desyerto na isla sa oras na ito, at walang makakahanap na isang maliit na bote ng snuff ay nahugasan sa lupa ng ulan. Ang Hong Family Manor sa Financial City ay maliwanag na naiilawan. Puno ng pulang ilaw ang mukha ni Hong Zuanchen. Sinabi niya sa dalawang matanda na may puting buhok at kabataang mukha na nakaupo sa harap ng baso ng alak, Hong. Nirerespeto sina Brother Ding ng Shenzong at Brother mo ng Qingcheng. Maligayang pagdating sa iyong pagdating, magalang si Master Hong. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Ang tagapagsalita ay si Ding Daping ng Shenzong. Siya rin ang ikatlong tiyuhin ni Ding Chan na pinatay ni Yang Yiu. Natural na pumunta siya sa Financial City dahil alam niya ang balita na napatay si Yang Yiu sa bomba. Alam din niya na ang mga kababaihan ng Yunmen ay dumating sa Financial City. Kaya't para sa bihing tahasan, dumating si Ding Dapeng upang maghiganti at makakuha ng pera. Sa opinyon ni Ding Dapeng, dahil ang matandang halimaw na nakaupo sa Yunmen ay hindi lumitaw sa Financial City, ang mga babae lang ni Yang Yiu, kung may mapatay, ito ay ituring na paghihiganti para sa pinuno ng Shenzong Ding Yuanshu at ng kanyang pamangkin na si Ding Chan. Bilang karagdagan, marahil ay maaari siyang makakuha ng isang bagay mula sa mga tao ng Yunmen. Ang matandang Daoist sa Qingcheng ay may puting buhok at puting balbas na may tatsulok na mata, ngunit hindi siya mukhang isang immortal. Sa halip, malamig ang tingin niya. Ang kanyang pangalan ay Muhan Shan. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak at sinabing, napakabait ni fellow Daoist Hong. Sabay tayong mag-toast. Oo, bihira kayong lahat ng mga Daoista na magtitipon ngayon. Sabay tayong mag-toast, tapos isang matandang lalaki mula sa Yinyu sect ang nagsalita. Ang pamilya Hong ay suportado ng Yinyu sect. Matapos hilingin ni Hong Zuanchen kay Changgu na kontaken sila, natural na dumating ang mga tao mula sa Yinyu sect. Mga kapwa Taoista, pakiusap, tumayo si Hong Zuanchen na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ngayon, ang mga tao mula sa Shenzong at Qingcheng ay talagang nasa Financial City, at sila ay dumating ng napakasigla pagkatapos na imbitahan, na nagpasaya kay Hong Zuanchen. Ang mga tao mula sa Shenzong at Qingcheng na dumating ay pawang mga elder ng dalawang sekta, at sila ay nasa ika-8 antas ng Siantian. Ang dalawang sekta ay nagdala din ng kabuuang 8 disipulo sa ika-5 antas ng Siantian. Yung isa, na nagmula sa Yinyu sect ay isang senior na tiyuhin ni Changgu, na nasa huling bahagi ng ika-8 antas ng Siantian, at mayroong 3 sa mga kapatid ni Changgu, lahat ay nasa ika-7 antas ng Siantian. Kasama ang kanyang sariling mga miyembro ng pamilya, mayroong 25 sinaunang mandirigma ng likas na antas sa eksena ngayon. Sa napakalakas na puwersa, naniniwala si Hong Zuanchen na walang maglalakas loob na kumilos ng ligaw. Kung hindi dumating ang mga taga-Yunmen at Wudang, ayos lang. Kung sila ay dumating ngayon, sila ay papatayin ng malinis, dahil sila ay nasa teritoryo ng pamilyang Hong, at ito ay isang gawa ng pagpunta sa pinto. Kahit malinis silang patayin, may karapatan sila. Sa sandaling ito, walang takot si Hong Zuanchen.
At si Ding Daping ng Shenzong, muhan siya ng Ching Cheng, kasama ang mga tao ng Yinyuman, bawat isa sa kanila ay may sariling lihim na motibo. Dumating sila sa pamilyang Hong na natural na umaasa na ang mga tao ng Yunmen ay babalik sa pamilyang Hong para sa paghihiganti, at hayaan silang patayin ang mga tao ng Yunmen sa pangalan ng pamilyang Hong, upang makakuha ng mga benepisyo, tulad ng napapabalitang Yunmen elixir recipes at likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Sa katunayan, alam ng lahat ng dumating ngayon na ang pagkamatay ni Yang Yiu ay sanhi ng pamilya Hong, ngunit ang lahat ay nagkunwaring hindi alam at sinamantala ang harapan ng pamilyang Hong upang makakuha ng mga benepisyo. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang reputasyon ng pamilyang Hong na sumusuporta sa kanila. Kung ang ilang matandang halimaw na namamahala sa Yunmen ay gagawa ng gulo sa hinaharap, maaari nilang talikuran ang lahat ng responsibilidad. Sa isang pangungusap, pinatay ng pamilya Hong ang mga disipulong Yunmen. Walang sino man ang hindi natatakot sa maalamat na punong elder ng Yunmen. Ang nakakatuwa, inisip talaga ni Hong Xuanchen na hindi alam ng mga taong naruroon na gumamit ng pampasabog ang pamilya nila Hong para patayin si Yang Yiu. Maaaring isipin ito ng sinumang may kaunting utak. Sa Financial City, ang pamilyang Hong ang pinuno ng sinaunang martial arts family. Tanging ang pamilyang Hong ang makakakuha ng sapat na pampasabog para pasabugan ang isang bundok. Higit pa rito, ang isang maliit na pagsisiyasat ay magbubunyag ng alitan sa pagitan ni Yang Yiu at Hong Shi at ng kanyang anak. Sa bulwagan ng pamilyang Hong, na may masasarap na alak at masasarap na pagkain, lahat ay nakangiti. Sa katunayan, lahat sila ay naghihintay para sa mga tao mula sa Yunmen at Wudang na pumunta sa pamilyang Hong upang gumawa ng gulo, at pagkatapos ang lahat ay maaaring mangisda sa magulong tubig. Sa oras na ito, ang ikatlong anak ni Hong Xuanchen, si Hong Laosan, ay pumasok sa bulwagan na may pangit na mukha at nagsabi, "Ang aking ama, si Yunmen, Wudang, ang pamilya Duanmu sa Southern Kingdom, at 12 casual na magsasaka ng Siantian, ay sumalakay sa 38 Siantian at pinalibutan ang aming pamilya Hong." Biglang narinig ni Hong Xuanchen na mayroong 38 Siantian, at agad siyang tumalon. Laking gulat niya talaga, at hindi niya inaasahan na may 12 casual cultivator sa kanila. Ito ay hindi maganda. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa paligid sa mga tao mula sa 3 sekta, at gumaan ang pakiramdam niya. Ang mga pinuno ng 3 sekta lamang ay 3 tao sa ika-8 antas ng Siantian, kasama ang kanyang sarili, mayroong 4 na tao sa ika-8 antas ng Siantian, at ang 4 na sinaunang mandirigma sa ika-8 antas ng Siantian, ngunit lahat sila ay mga masters. Ang kabilang panig ay maraming tao, ngunit hindi lahat sila ay mga sinaunang mandirigma sa ika-8 antas ng Siantian. Sa pag-iisip nito, medyo huminahon si Hong Xuanchen, at agad na ikinulong ang kanyang mga kamao at nagsabi, "Mga kapatid, narinig ninyo na ang aking pamilyang Hong ay nabuli. Tulungan mo ako." Maliban sa Yinyu sect, ang mga tao ng Shenzong at Qingcheng ay papatay ng mga tao kahit na hindi sila inanyayahan ni Hong Xuanchen na sumali sa labanan. Sabik sila kay Hong Xuanchen na magsabi ng mga ganitong salita ng tulong. Hinampos ni Ding Daping ng Shenzong ang mesa at buong pagmamalaki, "Kuya Hong, huwag kang mag-alala. Dahil ang aking istasyon sa Shenzong ay panauhin ng pamilyang Hong, kaibigan namin ang pamilyang Hong. Kung mayroon ang pamilya Hong, natural na hindi tatayo si Ding at ang mga disipulo ng Shenzong. Oo, si Ai Qingcheng ay panauhin din ng pamilyang Hong. Natural, hindi ko papanoorin ang pamilyang Hong na binubuli. Dapat kong tulungan ang pamilya Hong." Agad na ipinahayag ni Mo Hansha ng Qingcheng ang kanyang posisyon. Para naman sa mga tao ng Yinyu sect, ngumiti sila at sinabing, "Kung ganoon, Brother Xuanchen, sabay tayong lumabas para makita kung sino ang maglalakas loob na kumilos ng ligaw sa labas." "Sige, salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Kapag natapos na ang bagay na ito, handa akong bigyan ka ng isang mapagbigay na regalo." Biglang naging confident si Hong Xuanchen. Sa pagpapahayag ng mga opinyon ng mga tao mula sa 3 pangunahing sekta, ano pa ang kailangan niyang ikatakot? Siya agad na nanguna at lumabas ng hall at tinungo ang gate. Sa labas ng gate ng Hong Family Manor, sarado ang gate. Sinabi ni Zhao Nan kina Tan Mao at Liu Ziki, "Pumunta ka sa kotse at maghintay." Tumango si Tan Mao. Bagamat siya ay mula sa Shenlongtan, ang kanyang paglilinang ay hindi mataas. Hindi siya magaling makipaglaban at pumatay. Ang kanyang lakas ay katalinuhan. Ang mga mata ni Liu Ziki ay pula, at ang kanyang mga daliri sa magkabilang kamay ay malutong at tumunog, ngunit hindi siya nagsalita. Sinundan niya si Tan Mao sa sasakyan para maghintay. Siya ang pinakailalim ng paglilinang sa mga taong naruroon, at ang pagsunod sa kanya ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Matapos ilabas ni Tan Mao ang kanyang mga tao, sinulyapan ni Zhao Nan si Lu Zuoxi, na tumango at biglang sinampal ang nakasarang pinto ng pamilya Hong. Boom! Ang pinto ng pamilya Hong ay nabasag sa mga piraso. Gayunpaman, si Hong Xuanchen, nakakapasok lang sa courtyard, ay nagbago pa rin ng ekspresyon.
Naramdaman niya ang isang malakas na pagbabago bago ng tunay na asensya, at nalaman mula sa kanyang hininga na ang taong bumasag sa gate ay talagang isang maagang likas na ikasyam na antas. Sa pagkakataong ito, nagbago ang ekspresyon ni Hong Xuanchen. Kahit na ang ikasyam at ikawalong antas ng likas ay isang antas lamang ang pagitan, ang daan ng martial arts ay isang antas na mas mataas kaysa sa langit. Masyadong variable ang hitsura ng ikasyam na antas ng likas. Siya. Agad na sinabi kay Liu Zi sa tabi niya, Xiao Liu, pumunta ka at hilingin sa matanda na lumabas sa retreat, at sabihin sa kanya na ang pamilya Hong ay mabubuhay o mamamatay. Oo, nagmamadaling naisip ni Hong Lao Liu ang pagtakbo sa likod bahay. Alam ni Hong Xuanchen sa kanyang puso na ang matandang lalaki ng kanyang pamilyang Hong ay nagsasanay sa pag-urong sa likod bahay, at siya ay isang likas na ikasyam na antas. Nang makalabas na ang matanda sa retreat ay nakontrol niya ang sitwasyon. Pagkatapos na tumira ang alikabok, tumayo ang dalawang panig sa tapat ng tarangkahan. Nalaman ni Hong Xuanchen na bagaman maraming tao sa gilid ng Yunmen, walang gaanong mga master. Ang ikasyam na antas ng katutubo ay isang babae, at ang natitira ay wala man lang ang ikawalong antas ng katutubo. Sa karamihan, mayroong ilang ikapitong antas ng likas. Ang katawa-tawa ay mayroong kahit na mga tao na may ikalimang antas ng madilim na enerhiya sa kanila. Sa sandaling ito, nasa isip na ni Hong Xuanchen ang panukalang batas, at sinabi sa tatlong likas na ikawalong antas mula sa tatlong sekta, tatlong kapwa tawista, sumama ka sa akin upang pigilin ang likas na babaeng ikasyam na antas. Hanggat ipagpaliban natin siya ng ilang sandali, ang aking matanda ay lalabas sa pag-urong at ang sitwasyon ay makokontrol. Ganyan dapat. Sunod-sunod na sinabi ni Muhan Shan, dingdaping at ang likas na ikawalong antas mula sa Yinyu sect. Pagkatapos ay dumidilim ang mukha ni Hong Xuanchen at tumingin siya sa labas ng gate at umungol, How dare you, who dares to make trouble for my Hong family? Alam niyang tanong, para lang nasa tama. Ikaw ang gumawa ng gulo para sa aking pamilyang Hong, hindi ang aking pamilyang Hong ang gumawa ng gulo para sa iyo, kaya ang pagpatay sa iyo ay makatwiran. Yunmen Jiaonan. Lu Zuoxi. Dugu Walking. Halika para mangolekta ng utang, sabay-sabay na sabi ng tatlong babae. Kabanata 448, Sampain at dapat mamatay. Pagkatapos ay sinabi ni Chenju sa ngalan ni Wu, narito si Wudang Chenju upang mangolekta ng mga utang. Nandito si Duan Mo Xingtian upang mangolekta ng mga utang, ang mga mata ni Duan Mo Xingtian ay puno ng dugo at siya ay umungal. Narito ang casual na magsasaka na si Feng Tianya upang mangolekta ng mga utang, humakbang din si Feng Tianya at sinabi sa malalim na boses. Tumingin muna si Hong Xuanchen kay Jiaonan at sa dalawa pang babae at minisyon, ng utang. Biro lang. Kailan pa nagkaroon ng utang ang pamilya ko sa Hong sa isang babae? Nahanap mo ang maling tao at maling target. Ang pamilyang Hong ay hindi isang lugar kung saan maaari kang tumakbo ng ligaw. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, huwag mo nang isipin na umalis. Pagkatapos nito, tumingin siya sa iba at sinabi, ang Wudang ay isang malaking sekta, at ang aking pamilyang Hong ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang interseksyon dito. Paano masasabing nangungulekta ka ng utang? Ano ba si Duan Mo Xingtian? Wala akong narinig tungkol sa kanya. Bakit ka sumasali sa saya? Feng Tianya, narinig ko ang tungkol sa iyo, ikaw hindi ba siya ang tribute ng pamilyang Su sa Financial City? Bakit ikaw, isang casual na magsasaka, ay pumunta dito kasama ang mga tao ngayon upang humingi ng utang sa akin? Si Hong Xuanchen ay medyo magalang kay Wudang, at hindi niya sineseryoso si Duan Mo Xingtian, na nasa ikatlong antas ng Xiantian cultivation. Para naman kay Feng Tianya, may mga casual na magsasaka sa likod niya, at ang kanyang mga salita ay hindi gaanong hindi kastiya siya, ngunit wala siyang magandang tono, at ang kanyang mga salita ay labis na mayabang. Ngunit hindi katakataka na ang mga taong ito, kabilang si Chenju mula sa Wudang, ay nasa ikapitong antas lamang ng Xiantian cultivation, at talagang hindi sila sineseryoso ni Hong Xuanchen. Mapula ang mukha ni Chenju, at galit na galit siya sa walang kabuluhang tono sa tono ni Hong Xuanchen. Kailan pa minamalas ng sinaunang martial arts family ang sinaunang Wudang sect? Kahit na ang Wudang ay naging pinakamababa na ngayon sa 8 sekta sa Jiushu, hindi ito isang bagay na maaaring maliitin ng lahat. Kung talagang asar si Wudang, ang pinakamasama ay ang pumasok sa lupain at hilingin sa mga matandang Panginoon ang ipinagbabawal na lupain ng Wudang na lumabas. Hindi naniniwala si Chenju na wala sa mga matandang master sa Forbidden Land ang mawawala. Nakatingin sa mayabang na si Hong Xuanchen, sinabi ni Chenju sa malalim na boses, makinig kang mabuti, Hong Xuanchen, yang Yiyo ang aking Wudang master. Natural lang sa akin na pumunta sa pamilya mong Hong para maningil ng utang. Nais ko ring ipaalala sa iyo na ikaw ay isang maliit na pamilya ng sinaunang martial arts. Wala ka talagang karapatang murahin ang Wudang ko, Ham. Pagkatapos magsalita ni Chenju, sinabi ni Feng Tianya, sumali na ako sa Yunmen, at ang 12 daos na kaibigan sa likod ko ay malapit nang sumali sa Yunmen.
Si Yang Yiyo ang master ng aking Feng Tianya. Bakit hindi ako makapunta upang mangolekta ng mga utang mula sa aking Panginoon? Duan mo. Nasa bingit na ng pagsabog si Xing Tian, at wala siyang sinabi, nakatingin lang kay Hong Zuanshan ng malungkot. Sa sandaling ito, walang emosyong sinabi ni Zhao Nan sa kanyang boses, utang ng buhay ng pamilyang Hong ang aking asawang si Yang Yiyo. Sapat na ba itong dahilan para sa old dog Hong? How dare you? Matapang. Galit na galit ang mga anak ni Hong Zuanshan at kikilos na sana. Gayunpaman, itinaas ni Hong Zuanshan ang kanyang kamay para pigilan siya. Wala siyang pakialam sa ibang tao, ngunit si Wudang ay isang tunay na sinaunang sekta. Sabi nga sa kasabihan, mas malaki ang payat na kamelyo kaysa kabayo. Talagang hindi siya naglakas loob na huwag pansinin ang mga salita ni Chen Ju. Mas mainam na huwag masaktan si Wudang kung magagawa niya, kaya handa pa rin si Hong Zuanshan na magsalita ng ilang salita. Alam niyang malinaw sa kanyang puso ang pagkamatay ni Yang Yiyo. Ang mga taong ito ay lumapit sa kanya nang walang ebidensya at wala siya sa tama. Kaya niyang lumaban. Anyway, walang ebidensya. Ang mga taong ito ay naghahanap ng gulo. Nag-away man sila, nasa tama ang kanyang pamilyang Hong. Bukod dito, ang pagkamatay ni Yang Yiyo ay sanhi ng mga paputok. Hinding-hindi niya ito aaminin kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Baka sakaling pabulaanan niya ito ng malakas, kung hindi ay kumalat ang balita ng paggamit ng mga pampasabog sa pakikitungo sa mga sinaunang mandirigma, at matatapos ang pamilya Hong. Mga kapwa tawista mula sa Wudang, kailangan mong magbigay ng ebidensya kapag nagsasalita ka. Sino si Yang Yiyo? Hindi ko pa siya narinig na nagsalita. Nagkaroon ka ng maling tao. Tahimik na sinabi ni Hong Xuanji na hindi niya kilala si Yang Yiyo. Sa panig ng Yunmen, Wudang man o mga casual na magsasaka ni Feng Tianya, alam ng lahat bago sila dumating na si Tan Mao ay nakahanap ng ebidensya na ang ikatlo at ikapitong kapatid ng pamilyang Hong ay gumamit ng mga pampasabog, at maging ang matibay na ebidensya na si Sister Mei ay nanligaw kay Yang Yiyo. Bilang tugon dito, napangisi si Chen Ju bilang tugon kay Hong Xuanji. Kay Dugu Walking. Ang espiritual na sandata ay kumislap sa kanyang kamay, at sinabi niya sa malalim na tinig, huwag kang mag-aksaya ng panahon sa pakikipag-usap sa matandang bagay na ito, at ipaghiganti ang iyong asawa ngayon. Habang nagsasalita siya, lumabas na siya at nagmamadaling pumasok sa gate ng pamilya Hong. Nasa bingit na siya ng pagsabog. Sa sandaling ito, nakita niya na wala na doon si Hong Zuanshan at hindi na niya mapigilan. Isa lang ang nasa isip niya, iyon ay, ang mamatay, at ang kalagkarin ng ilang miyembro ng pamilyang Hong para mamatay kasama niya. Dahil nang ahas siyang lumapit, determinado si Dugu Walking na mamatay. Patayin, gumalaw si Lu Zuotzi. Go! Ipinakita rin ni na Chen Ju, Juming, at Chen Fengzi ang kanilang mga magic weapon. Si Feng Tianya ay talagang isang casual na cultivator, ngunit sumali na siya sa Cloud Sect ilang araw na ang nakalipas. Itinuring niya ang kanyang sarili na miyembro ng Cloud Sect ngayon. May natipon siyang Siantian na malapit niyang kaibigan. Ang mga taong ito ay sumang-ayon na pumasok sa Cloud Sect at tinanggap ang elixir sa kanyang kamay. Bago dumating, nangako silang susundan si Feng Tianya para ipaghiganti si Yang Yiyo. Nang magsimula sila, nalaman ni Feng Tianya na 3 lamang sa 11 Siantian ang sumunod sa kanya, at ang 8 pa ay hindi gumagalaw. Sa sandaling ito, naunawaan ni Feng Tianya, ang kanyang mukha ay sobrang madilim, at tumingin siya sa isa sa kanila at sinabi, Chen Luo, Sangxiong, Dayuan, ikaw. Kuya Feng, pasensya na, hindi namin maitataya ang aming buhay para sa isang patay na tao. Ang pamilyang Hong ay may mga tao mula sa Divine Sect, Qingcheng, at Yinyu Sect, at lahat sila ay mga master. Ang pagpatay sa kanila ay kamatayan. Pinapayuhan kita na huwag gumawa ng mga katangahan. Anong yun men, kahit nabuhay pa si Yang Yiyo, maituturing ba niya kaming mga casual na magsasaka bilang kanya? Ang lahat ng mga sekta sa mundo ay pareho. Ang taong ito ay hindi lamang tumalikod sa kanila, ngunit pinayuhan din si Feng Tianya. Sa oras na ito, ang mukha ni Feng Tianya ay sobrang madilim na ang tubig ay maaaring tumulo mula rito, at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, ako, si Feng Tianya, ay nagkamali sa paghusga sa iyo. Well, hindi kita pipilitin. Ngunit kailangan ko pa ring sabihin na dahil sa mga taong katulad mo kaya ang mga sinaunang sekta ay sama-samang nasugpo ang mga independenteng magsasaka. Ngayon, ako, si Feng Tianya, ay nauunawaan na normal para sa mga independenteng magsasaka na malagay sa nakakahiyang sitwasyon sa sinaunang martial arts world ngayon, at hindi kasalanan ng iba na sugpuin sila. Dahil ako, si Feng Tianya, ay nangako sa pinuno ng sekta na si Yang Yiyo na magiging miyembro ako ng Yunmen sa buhay at isang multo ng Yunmen sa kamatayan, tutuperin ko ang aking salita. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako magsisisi. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa 3 tao sa paligid niya at sinabing, 3 magkakapatid, kung pareho kayo ng ideya, pumunta ka na lang. Hindi ka masisisi ni Feng Tianya. Pagkatapos magsalita, umungal si Feng Tianya at sumugod sa tarangkahan ng pamilya Hong.
Nagkatinginan ang tatlong tao sa likod niya at ngumiti ang isa sa kanila at sinabing, hindi kami taga Yunmen. Ilang dekada na kaming magkakilala. Paano tayo magiging walang puso at walang utang na loob? Kuya Feng, mangyaring huwag mo kaming maliitin. Hindi tayo yung tipo ng tao na takot sa kamatayan. Kami ay independenteng magsasaka sa halos buong buhay namin at minamaliit ng mga sekta at pamilyang ito. Ngayon ay papatayin natin ang isang mula sa isang sekta at pamilya. Maging multo man tayo, magiging malaya at matuwid pa rin tayo. Ilang saglit pa ay nag-away ang magkabilang panig. Pinangunahan ni Duan Mo Xingtian ang mga anak ng pamilya Duan Mo at sumugod sa tarangkahan ng pamilya Hong kahit alam nilang mamamatay na sila. Nasa unahan ng padre de pamilya, at wala ni isa sa mga anak ng pamilyang Duan Mo ang umatras. Sinundan nila si Duan Mo Xingtian at pinatay siya. Si Lu Zuoxi ay nasa ikasyam na antas ng pagiging likas, at agad na pinigilan ni Hong Zuanchen at ng apat na tao mula sa Shenzong, Qingcheng, at Yinyuman. Apat na sinaunang mandirigma sa ikawalong antas ng katutubo ang humarap kay Lu Zuoxi ng mag-isa. Sa pag-aaway pa lang nila ay biglang nagbago ang mukha ng apat. Nalaman nila na kahit na si Lu Zuoxi ay nasa maagang yugto ng ikasyam na antas ng pagiging likas, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban at mga pamamaraan ay walang katapusan. Sa kanila, ang paglilinang ni Hong Zuanchen ang pinakamahina sa kanilang apat. Halos maputol ng espada ni Lu Zuoxi ang kanyang braso. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ng mga elder ng Yinyu sect at nakaligtas siya sa panganib. May sugat lang siya sa braso. Sa isang kisap mata, si Lu Zuoxi, sa kanyang mayamang karanasan sa pakikipaglaban, ay nasugatan ang dalawang tao mula sa Shenzong at Qingcheng, at agad na nakakuha ng kapangyarihan, na naging sanhi ng pagkabalisa ni Hong Xuanji. Gayunpaman, hindi naging maganda ang labanan sa panig ng Yunmen. Sunod-sunod na nasugatan sina Zhao Nan at Du Guoqing. Kung hindi dahil sa desperadong proteksyon ni Chen Ju, baka nasa panganib sila sa kanilang buhay. Karamihan sa 5th level dark energy ng pamilya Duan Mo ay namatay o nasugatan. Sa panahon ng laban, natural na nakita ni Lu Zuoxi ang sitwasyon at nababalisa siya, ngunit pinigilan siya ng apat na tao. Matapos makitang nasugatan sina Zhao Nan at Du Guoqing, nagpakawala si Lu Zuoxi ng mahabang dagandong, at tumaas ang kanyang aura, ngunit ito ay ang pagsasanib ng kaluluwa ng kanyang kapatid na si Lu Yushu. Sa pagkakataong ito, tumaas ng husto ang mental power ni Lu Zuoxi, at agad siyang naglunsad ng mental attack, na tinutukan si Hong Zuanchen at ang iba pang apat. Sa isang iglap, nakaramdam ng pagkahilo si Hong Zuanchen at ang apat pa at naramdamang bumagal ang kanilang mga katawan. Ang mga kaluluwa ng magkapatid na Lu ay nagsanib, at ang mental attack ay maaari lamang tumagal ng ilang sandali. Sinamantala ni Lu Zuoxi ang pagkakataon at sinaksak muna ng espada ang ulo ni Hong Zuanchen. Gusto niyang patayin muna si Hong Zuanchen. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa sandaling ito, isang malamig na liwanag ang mabilis na bumaril sa kanya, bastos. Isang matanda at malakas na boses ang umalingaw sa compound ng pamilya Hong. Ang mukha ni Lu Zuoxi ay nagbago ng husto. Naramdaman niya ang paghinga na mas malakas kaysa sa kanyang lumitaw sa field. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata na ang malamig na liwanag na lumilipad ay isang lumilipad na espada. Kinailangan niyang isuko ang pagpatay kay Hong Zuanchen at mabilis na gamulong sa lupa upang maiwasan ito. Boom! Sa isang mapurol na pagsabog, isang malaking hukay ang lumitaw sa lupa kung saan umiwas si Lu Zuoxi, at ang isang sinaunang espada na may malamig na kislap ay nanginginig. Si Lu Zuoxi, nakakatayo lang, ay hindi tumayo ng matatag, at isang tuyong palad ang lumitaw sa kanyang paningin, na nagdadala ng isang malakas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nataman siya ng malakas sa dibdib. Puff! Sa isang iglap, si Lu Zuoxi ay nagsuka ng dugo at lumipad pabalik ng 5 o 6 na metro ang layo. Hindi ko alam kung mabubuhay o mamamatay, hump. Nang bumagsak ang matandang boses na ito, tumangala si Lu Zuoxi at malinaw na nakita niya na isang matandang lalaki sa ikasyam na antas ng likas na antas ang lumitaw sa kanyang harapan. Tiningnan siya nito nang walang pakialam at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa kanya. Matanda, tuwang-tuwa si Hong Zuanchen. Ang matandang lumitaw ay ang matandang lalaki ng kanyang pamilyang Hong. Ang ikinagulat ni Hong Zuanchen ay lumitaw ang matandang lalaki sa pagkakataong ito at ang kanyang paglilinang ay umabot sa ikasyam na antas ng likas na antas. Hindi nakapagtataka na maaari niyang saktan si Lu Zuoxi gamit ang isang palad. Sa kasabikan, malakas na sumigaw si Hong Xuanji, Old Master, ang mga taong ito ay dumating upang patayin ang aming pamilyang Hong. Lahat sila ay nararapat na mamatay. Mangyaring patayin silang lahat. Nang matapos magsalita si Hong Zuanchen, isang boses na napakalamig ang umalingaw sa compound ng pamilya Hong. Tila nanggaling ito sa lahat ng direksyon, at bawat salita ay may kasamang kulog. Kung ang boses ng matandang Panginoon ng pamilyang Hong ay malakas lang at bumulaga sa lahat, kung gayon ang tinig na tumunog ngayon ay ang dagandong ng kulog mula sa siyam na langit.
Ang bawat salita ay halos parang kulog. Narinig ko lang, tama, karapat-dapat silang mamatay, at dapat silang mamatay. Ang dumadagandong na tunog na yumanig sa kalangitan, tulad ng nakapaligid na impact sound, ay umalangaw sa lahat ng direksyon, na ginagawang imposibleng sabihin kung nasaan ang may-ari ng tunog. Gaano siya kalayo? Nagulat ang lahat sa field sa biglaang tunog na ito. Sa isang iglap, ang lahat ay tumigil sa ingay at tumingin sa paligid. Matapos marinig ni Jiaonan ang boses na ito, ang espada sa kanyang kamay ay bumagsak sa lupa na may kalabog, at ang mga luha ay bumagsak na parang baha. Nanginig siya at hindi napigil ang sabihin, Yan, dugu walking. Nanginginig din ang lahat, may luha, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Itinaas ni Lu Zuoxi ang gilid ng kanyang bibig at mahinang bang-ulong, alam kong hindi ganoon kadaling mamatay. Pagkatapos mag-react ng iba ay baka sa mga mukha nila ang pagtataka. Si Duan Mo Xingtian lamang ang bumalik sa kanyang katinuan at nanginginig, mahal kong apo, ikaw ba? Pagkatapos ay isang pilak na liwanag ang kumikislap sa kalangitan, at ang lahat ay nakakita ng isang binata na lumilipad sa kalangitan na may isang higanteng espada sa ilalim ng kanyang mga paa. Ako ang lolo. Ang taong ito ay si Yang Yian, na inakala ng lahat ay patay na. Kabanata 449, Pag-agaw sa banal na sandata gamit ang mga kamay. Ang hitsura ni Yang Yiu ay nasa sabik sa lahat sa panig ng Yunmen. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Hong Xuanchen, lalo na ang ikatlo at ikapitong kapatid ng pamilyang Hong na personal na nag-ayos ng mga pampasabog. Nang makita nilang lumitaw si Yang Yiu, para silang nakakita ng multo. Halos hindi maisip ng magkapatid na may makakaligtas sa pagsabog ng 1 toneladang X-explosives. At nakaligtas sa isang minahan na higit sa 400 metro ang lalim. Kahit na, ang tuktok ng ika-9 na antas ng Xiantian Realm ay hindi gagana. Maliban kung ito ay isang Diyos. Paano ito posible? Sa sandaling ito, hindi makalkala ang mga anino sa puso ng ikatlo at ikapitong kapatid ng pamilya Hong. Kailan? Nakita ng matandang lalaki ng pamilyang Hong si Yang Yiu na lumilipad na may dalang espada, nanliit ang kanyang mga mata. Isang kidlat ang kumislap sa kanyang isipan, at naisip niya ang isang sinaunang alingawngaw na ang mga nasa virtual realm sa itaas ng Xiantian Realm ay maaaring lumipad gamit ang isang espada. Sa pag-iisip nito, pawis na pawis si Hong Kuohai sa kanyang likod. Sa itaas ng Xiantian Realm, kakaunti ang nakakaalam na ito ang virtual realm, at siya, si Hong Kuohai, ay isa sa kanila. Pagkatapos ng ilang taon ng pag-iisa, napabuti niya ng kaunti ang kanyang paglilinang ngayon, mula sa pangunahing antas ng ika-9 na antas hanggang sa intermediate na antas. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang taong nalampasan ang kaharian ng likas sa sandaling makalabas siya sa pag-iisa. Sa sandaling ito, ang matandang Panginoon ng pamilyang Hong, si Hong Kuohai, ay nakaramdam ng labis na kalungkutan. Sa oras na ito, nahulog si Yang Yiu mula sa langit at lumapag ng mahigit 10 metro ang layo. Tumingin si Hong Kuohai kay Yang Yiu, ngunit natigilan muli. Hindi, ang aura realm ng batang ito ay tila ang pangunahing antas ng ika-9 na antas ng katutubo. Tinitigan at naramdaman muli ni Hong Kuohai, at sa wakas ay nakumpirma na si Yang Yiu ay nasa pangunahing antas lamang ng ika-9 na antas ng likas. Siya ay hindi nalampasan ang virtual na kaharian ng katutubo. Gayunpaman, malinaw na lumilipad siya na may isang higanteng espada sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit ang kanyang kaharian ay ang pangunahing antas ng ika-9 na antas ng likas. Ito ay, biglang naisip ito ni Hong Kuohai. Marahil ang lumilipad na espada ni Yang Yiu ay umaasa lamang sa kapangyarihan ng magic weapon at ilang mahiwagang kasanayan. Sa kasaysayan ng sinaunang martial arts world, may mga ganitong halimbawa noon. May mga paraan para sa lahat, ngunit ang kaharian ay hindi maaaring pekeng. Sa madaling salita, ang paglilinang ng realm ng batang ito ay ang pangunahing antas ng ika-9 na antas ng likas na kaharian. Maaari lamang siyang lumipad gamit ang isang espada dahil nakabisado na niya ang ilang mahiwagang kapangyarihan at nagtataglay ng isang mataas na antas ng magic weapon. Matapos isipin ito, nawala ang kaba ni Hong Kuohai, ang matandang lalaki ng pamilya Hong, at sa isang iglap ay nanembalik ang kanyang kumpiyansa. Ito ay isang pangunahing antas lamang ng ika-9 na antas ng likas na kaharian. Walang dapat ikatakot. Siya, si Hong Kuohai, ay isa na ngayong tunay na intermediate level ng ika-9 na antas ng likas na kaharian. Huwag tumingin sa pangunahin at intermediate na antas. Sa kaharian ng ika-9 na antas ng likas na kaharian, ito ay umaalingaw lamang ng kalahating antas, ngunit ang Hong Kuohai ay napakalinaw tungkol sa itong kalahating antas na puwang. Ang pangunahing antas ng ika-9 na antas ng likas na kaharian, sa harap niya, ang intermediate na antas ng ika-9 na antas ng likas na kaharian, maaari siyang manalo. Sa oras na ito, huwag na nating pag-usapan kung ano ang iniisip ni Hong Kuohai at ng iba pa sa kanilang mga puso. Lumipad si Yang Yian papunta sa kanyang lolo na si Duan Mo Xingtian. Tuwang-tuwang hinawakan siya ni Duan Mo Xingtian sa magkabilang kamay at nanginginig na sinabi, "Good boy,
Good boy? Alam lang ni Lolo na magiging maayos ang magaling kong apo, napaluha si Duan Mo Xingtian habang nagsasalita, ngunit sa pagkakataong ito ay naluluha na sila sa tuwa. Grandpa made you worry, naantig si Yang Yian mula sa kaibuturan ng kanyang puso nang tingnan niya ang maputing buhok na matanda. 3 beses niyang nakilala ang kanyang lolo sa kabuuan. Sa dalawa sa kanila, kinuha niya ang mga anak ng pamilya Duan Mo upang ipaglaban ang kanyang sarili, na nagresulta sa pagkamatay at pinsala sa karamihan ng mga disipulo ng pamilya Duan Mo. Naaawa ako sa kanya. Masarap mabuhay, puntahan mo ang asawa mo. Ngumiti si Duan Mo Xingtian at pinunasan ang kanyang mga luha at humakbang palayo. Biglang nakita ni Yang Yian sina Zhao Nan at Dugu Walking na may mga bulaklak na pera sa kanilang mga mukha. Nanginginig siya sa lahat. Sa pagtingin sa dalawang babae, alam ni Yang Yian kung gaano sila kalungkot sa pagkakataong ito. Nung mga oras na yun sa deserted island, nakita niya talaga na heartbroken ang bawat isa sa kanila, pero for some reason, hindi sila makalabas nung time na yun. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yang Yian kung gaano siya kaswerte. Ano pa nga ba ang mahihiling niya para magkaroon ng ganitong babae sa paligid niya? Siya. Biglang humakbang at niyakap silang dalawa sa kanyang mga bisig. Si Zhao Nan at Dugu Walking ay nanginginig sa lahat. Sa mga bisig ni Yang Yian, naramdaman nilang hindi bumagsak ang langit. Sa wakas ay sumigaw ng malakas si Zhao Nan sa sandaling ito. Kailanman ay hindi siya nang ahas na umiyak. Sa sandaling ito, sa mga bisig ni Yang, pakiramdam niya ay ganap siyang ligtas. Hindi pa siya nang ahas na umiyak ng malakas noon, dahil alam niyang hindi niya kaya, kung hindi, ano ang mangyayari sa napakaraming tao sa Yunmen. Kaaway ko. Niyakap ni Zhao Nan si Yang Yian sa kanyang mga bisig at sinuntok ang kanyang mga balikat gamit ang kanyang mga kamao. Binasa ng kanyang mga luha ang damit ni Yang Yian. Siya ay umiyak ng walang kabuluhan, na nagpaginhawa sa kanyang pakiramdam kaysa dati. Si Dugu Walking, bagamat hindi siya sumigaw ng malakas, ay nanginginig din ang buong katawan, na nagpapahiwatig ng kanyang pananabik at pagkabalisa sa kanyang puso. Sa mga bisig ni Yang, hindi niya naramdaman na mas ligtas siya. Sige, huwag ka nang umiyak. Mayroon pa ring kumpol ng tumatalon-talon na clown na nanunood. Kung umiyak ka, magiging pusa ang mukha mo. Binitiwan ni Yang Yian ang dalawa mula sa kanyang mga braso, iniunat ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang mga luha sa kanilang mga mukha, ngunit sa sumunod na sandali, ang hangarin na pumatay ay kumalat na parang totoo. Dahil nakakita siya ng kalahating talampakang sugat sa braso ni Zhao Nan na sapat na lalim para makita ang buto, at isang madugong butas ang tumusok sa dibdib ni Dugu Walking. Pinitik niya ang kanyang mga kuko at lumabas ang 2 patak ng tubig ng buhay. Sinabi niya sa kanilang dalawa. Buksan ang iyong bibig, Zhao Nan at Dugu Walking ibinuka ang kanilang mga bibig nang hindi sinasadya. Nagpadala si Yang Yian ng 2 patak ng tubig ng buhay sa kanilang mga bibig gamit ang isang pitik ng kanyang daliri, at pagkatapos ay isang malaking sigla ang natunaw sa kanilang mga katawan. Humayo ka at magpagaling, at papatayin ko muna ang mga hayop na ito. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nakita si Wu Maqyu na sumulpot sa tabi niya sa isang punto, lumakad at ngumisi. Huwag kang mag-alala, Kier, ang hari ng impyerno na naglakas loob na kunin ang iyong Panginoon ay hindi pa lumilitaw sa mundong ito, pumunta doon para alagaan si Protector Lu. Habang nagsasalita, inabot ni Yang Yian at tinapik si Wu Maqyu sa balikat. Noong siya ay nasa desyerto na isla, nakita rin niya ang nakakadurog na pag-iyak ni Wu Maqyu. Well, sir, huwag kang mag-alala, gagawin ni Kier. Si Wu Maqyu ay mas masaya kaysa sinuman sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya umiyak, at tanging ngiti lang ang nasa mukha niya. Nang lumingon siya kay Wudang Chenju, Feng Tia niya at iba pa, at makikipag-hello na sana, isang matandang boses ang nagmula sa kanyang likuran at nagsabi, naghahanap ka ng kamatayan kapag malapit ka ng mamatay at nagsasalita pa rin tungkol sa pag-ibig. Nakita ni Hong Kuo-hai na ganap na hindi siya pinansin ni Yang Yiu at nanliligaw sa ilang babae, na ikinagalit niya ng husto. Sa kanyang opinyon, ito ang paghamak sa kanya ni Yang Yiu, na nasa intermediate level ng ika-9 na antas ng likas. Biglang kumislap ang isang puting liwanag sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang mahabang sibat. Sa isang sipol at malakas na momentum, isang putok ang dumiretso sa ulo ni Yang Yiu. Patayin! Nang makitang kumilos ang matanda, hindi napigilan ni Hong Xuantian ang pagsigaw. Noong una, talagang natakot sila kay Yang Yiu na dumating gamit ang isang espada, ngunit nang malaman nila na ang cultivation realm ni Yang Yiu ay ang primary level lamang ng ika-9 na antas ng innate, nag-alala muli si Hong Xuantian. Ang babaeng nasa ika-9 na antas ng likas na antas sa Yunmen ay nasugatan ng gusto ng matanda, at si Yang Yiu na unang lumitaw ay siya ring pangunahing antas ng ika-9 na antas ng likas, ngunit ang kanyang matandang lalaki ng pamilyang Hong ay nasa intermediate na antas ng ika-9 na antas ng likas, at ito ay higit pa sa sapat upang labanan si Yang Yiu. Ang natitirang mga tao, na kaysa ng 3 sekta, ay tiyak na papatayin ang lahat ng mga tao mula sa Yunmen.
Ang mga tao mula sa Shenzong, Xingcheng, at Yinyuman ay may parehong ideya. Ang hitsura ng matandang lalaki ng pamilya Hong ay talagang nagulat sa kanila. Ang isang panggitnang antas na likas na ika-9 na antas ay isang ganap na master sa sinaunang martial arts world. Sa mata ng lahat, si Yang Yiyu ay baguhan lamang sa ika-9 na antas. Bagamat lumipad siya gamit ang isang espada at napakahusay, naniniwala ang lahat na hindi si Yang Yiyu ang magiging kalaban ng matandang lalaki ng pamilya Hong. Ang pagkakaiba sa pagitan ng baguhan at ang intermediate ng ika-9 na antas ay ang pagkakaiba sa lakas. Ang mas huling pagsasanay ng martial arts, mas malaki ang pagkakaiba. Kaya pagkatapos isigaw ni Hong Xuanchen ang salitang, patayin, ang mga tao mula sa Shenzong, Xingcheng, at Yinyuman ay sumunod sa likod ni Hong Xuanchen at pinatay ang panig ng Yunmen Wudang. Gayunpaman, nang magsimula na sila, ang mga tao mula sa tatlong sekta ay pinagsisihan ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nakita ng lahat na ang matandang lalaki ng pamilya Hong ay puno ng enerhiya, at ang sibat na kanyang pinaputok ay parang dragon mula sa dagat, na tumutusok sa likod ng ulo ni Yang Yiyu na parang kidlat. Alam ng lahat na ang matandang lalaki ng pamilya Hong ay may hawak na isang top-grade magic weapon. Kahit na maiiwasan ni Yang Yiyu ang putok na ito, hindi siya magiging maganda. Gayunpaman, ang reaksyon ni Yang Yiyu ay lampas sa inaasahan ng lahat. Sa mata ng lahat, hindi umiwas si Yang Yiyu, ngunit isang mainit na apoy ang sumabog mula sa kanyang kamay na may parehong napakalaking pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Isang malaking kamay ang humawak ng lakas at hinawakan ang sibat sa matandang lalaki ng pamilya Hong gamit ang kanyang backhand. Boom! Sa isang malakas na putok, hinawakan ni Yang Yiyu ang sibat ni Hong Kuo-hai sa kanyang palad, at kasabay nito, itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang kabilang kamay at direktang sinuntok si Hong Kuo-hai sa mukha. Ang bawat isa ay may tanong sa kanilang isipan, hinawakan ang mahiwagang sandata gamit ang mga kamay, hinahanap ba ni Yang Yiyu ang kamatayan? Kabanata 450 ang mga mangangahas na tumakas ay ipapadala upang makita ang hari ng impyerno. Impyerno. Si Hong Kuo-hai mismo, matapos na puwersahang agawin ng magic weapon spear ni Yang Yiyu, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Nalaman niyang hindi niya ito maa-address at hindi na gumagalaw man lang. Pagkatapos ay nakita niya si Yang Yiyu na sinusuntok siya, at naramdaman ang napakalaking momentum na dumidiin sa kanya. Malamig din siyang ngumuso at binitawan ang kabilang kamay para salubungin ang suntok ni Yang Yiyu. Bang! Kotsa! Puff! Sa isang kisap mata, lahat ay nakakita ng isang hindi kapani-paniwalang eksena at nakarinig ng mga hiyawan at tunog ng mga bali ng buto. Ngunit nalaman nilang ang matandang lalaki ng pamilyang Hong ay dumura ng dugo at lumipad ng paurong, diretsyong lumilipad sa dingding na mahigit 10 metro ang layo. Boom! Ang matandang lalaki ng pamilya Hong ay bumagsak sa dingding, at isang malaking pader ang gumuho. Natigilan ang mga taong orihinal na maglalaban. Ang matandang lalaki ng pamilya Hong, isang master ng ika-9 na antas ng likas na intermediate na antas, ay kinuha ni Yang Yiyu sa isang enkwentro lamang, at pagkatapos ay sinuntok, habang si Yang Yiyu ay walang kamay. Si Hong Kuo-hai, na nasa intermediate level ng ika-9 na antas ng Xiantian, ay inagaw mula sa kanyang banal na sandata ni Yang Yian, na nasa pangunahing antas ng ika-9 na antas ng Xiantian. Masyadong nakakaloka ang eksenang ito. Ang matandang lalaki ng pamilya Hong ay pinatay sa isang segundo ni Yang Yian. Narinig ng lahat sa madla ang tunog ng mga sirang buto at hiyawan, at lahat ay nanginginig sa kanilang mga puso. Alam ng mga tao ng tatlong sekta ng Shenzong, Xingcheng, at Yinyuman na sa pagkakataong ito sila ay nasa malaking problema. Ang matandang lalaki ng pamilyang Hong, na nasa intermediate level ng ika-9 na antas ng Xiantian, ay binugbog ni Yang Yian sa isang enkwentro. Ang mga taong ito ay hindi ulam ni Yang Yian. Sa pag-iisip nito, si Ding Daping ng Shenzong ay commandant sa mga disipulo ng Shenzong, sinabi na hindi na sila dapat makipag-away at dapat na tumakas ng mabilis habang madilim. Kung magtatagal pa sila, papatayin silang lahat dito. Kaya't ang mga tao ng Shenzong ay tahimik na umatras sa ilalim ng mga mata ni Ding Daping at naghanda na tumakas. Lalo na si Ding Daping mismo, na mas mabilis sa pagtakbo palayo. Ano? Naiisip ng mga tao ng Shenzong, naisip din ng mga taga Xingcheng at Yinyuman, at lahat sila ay hindi tanga. Isang tensyonado at nakakatakot na galit ang kumalat. Sa tahimik na pag-address ng mga tao ng Shenzong, bigla-bigla, ang mga tao ng tatlong sekta, lahat ng biglaang, lahat ay tumakas sa lahat ng direksyon. Tumakbo. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at sa sumunod na segundo, 12 ng tao ang nagkagulo. Kung hindi sila umalis, papatayin kaya sila ni Yang Fengmo. Bilang tumakas ang mga tao ng tatlong sekta, biglang nagbago ang mukha ni Hong Xuanchen. Ang matanda ay sinuntok ni Yang Yiyu, at ngayon ay hindi na niya alam kung patay na ba siya o buhay. Diretsyong sinuntok niya ang pader. Ang mga tao ng Shenzong, Xingcheng, at ang kaalyado na si Yinyuman ay tumakas. Paanong hindi matarante si Hong Xuanchen?
Napangisi si Yang Yiyo nang makita niya ang mga tao ng tatlong sekta na tumatakbo palayo nang nakapikit ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, ang ginto at pilak ay kumislap sa kanyang katawan, at ang pilak na Dragon Slaying Sword at Golden Dragon Scales ay lumitaw kaagad. Sa ilalim ng madilim na kalangitan sa gabi, ang Dragon Slaying Sword at Dragon Scales ay nagkahiwa-hiwalay na parang mga bulalakaw na tumatawid sa kalangitan. Tapos sunod-sunod na hiyawan ang umalangaw sa di-kalayuan. Wala sa mga taong ito ang nakatakas sa layong 30 metro. 2 agos lamang ng liwanag, isang ginto at isang pilak, ang kumikislap sa kadiliman. Kung sino man ang maglakas loob na tumakas, ipapadala ko siya upang makita kaagad ang hari ng impyerno. Ang boses ni Yang Yian ay umalangaw sa buong venue na parang kulog. Ilang sandali lang ang nakalipas, ginamit niya ang Dragon Slaying Sword at Dragon Scale para patayin ang 8 tao na unang nakatakas, kabilang si Ding Daping mula sa Divine Sect. Ang eksenang ito ay natakot sa mga matatanda ng Qingcheng at Yinyu Sect hanggang sa mamatay. Si Ding Daping mula sa Divine Sect ay isa ring sinaunang mandirigma ng ika-8 antas ng likas na kaharian. Wala man lang nagawa si Yang Yian, ngunit ginamit lang ang magic weapon para patayin si Ding Daping sa ilang segundo. Tungkol naman sa kakayahang magmaneho ng mahiwagang sandata, alam ng lahat na hanggat may malakas na suporta sa pag-iisip, magagawa ito ng sinuman, at kahit na humakbang sa likas na kaharian, ngunit maraming tao ang maaari lamang magmaneho nito. Kung gusto mong i-drive ang magic weapon para pumatay ng tao, kailangan mo rin ng high-level magic weapon na parang lumilipad na espada, at kailangan mo ng malakas na mental power na higit sa ordinaryong tao. Tulad ni Yang Yian, madali niyang name-eho ang magic weapon at napatay si Ding Daping na tumakbo ng mahigit 30 metro ang layo sa loob ng ilang segundo. Naniniwala sila na kahit na ang mga master na umabot sa ika-9 na antas ng likas na kaharian ay maaaring hindi magawa ito. Maaaring magawa ito, ngunit tiyak na hindi ito kasing dali ni Yang Yiyo. Gaano kalakas ang kanyang mental power? Biglang, pagkatapos umuungal na parang kulog si Yang Yiyo, tumigil ang lahat ng taong gustong tumakas. Hindi sila naglakas loob na gawin ito. Hindi ba nila narinig na sinabi ni Yang Fengmo na ang mga maglakas loob na tumakas ay ipapadala upang makita ang hari ng impyerno? Ang pagpatay sa isang eksperto sa ika-8 antas ng Xiantian ay parang pagpatay ng manok at aso. Sino ang maglakas loob na tumakas? Sa ilang sandali, ang lahat ay nagyelo sa lugar. Matapos makita ni Yang Yiyo na walang gumagalaw sa kanyang makapangyarihang espiritual na kamalayan, itinaas niya ang kanyang bibig at lumabas sa dingding ng pamilya Hong. Alam niya na ang suntok kanina ay maaari lamang malubhang makapinsala sa matandang lalaki ng pamilya Hong, ngunit tiyak na hindi siya pinatay nito. Ang pagmamadali ngayon ay magiging isang magandang bagay. Para sa pamilyang Hong, si Yang Yiyo ay may napakagandang impresyon sa kanyang puso. Sa sandaling lumabas si Yang Yiyo, si Hong Kuo-hai, na nakahandusay sa lupa, ay marahas na lumaban. Alam niyang hindi siya pababayaan ni Yang Yiyo. May kinuha siya sa kanyang mga braso, at biglang may lumabas na mabigat na enerhiya ng espada. Sa mga mata ni Yang Yian, nakita niya ang matandang lalaki ng pamilyang Hong na biglang hinampas ng sword energy spell sa kanyang kamay ang sinaunang espada sa kanyang kamay. Sa isang iglap, ang sinaunang espada sa kamay ng matanda ay sumabog sa isang nakasisilaw na puting liwanag, at ang enerhiya ng espada ay tumaas sa langit, at hinampas siya. Si Yang Yian ay hindi isang baguhan na kakapasok lang sa mundo ng martial arts. Sa pagharap sa mga matandang karakter na ito sa antas ng halimaw, wala siyang kahit katiting na kapabayaan at nakapaghanda na siya ng paraan para magbantay laban sa kanya. Nang ilabas ng matandang lalaki ng pamilyang Hong ang kanyang sword energy, natuklasan ni Yang Yian na ang sword energy sa kamay ng matanda ay isang sinaunang sword energy spell, at agad na sumigaw, ibalik ang Dragon Slayer, / Swoosh! Habang sumisigaw at summon si Yang Yian, ang Dragon Slayer sword na pumatay kay Ding Daping ay lumipad palabas ng mahigit 30 metro ang layo, nakabitin sa hangin, kumislap ng silver light, at agad na bumalik sa kanyang kamay. Bigla niyang itinaas ang Dragon Slayer sword, at isang salitang, / ang nahulog, at hinampas ni Yang Yian ang matandang lalaki ng pamilya Hong gamit ang isang espada. Sa pagharap sa pag-atake ng matandang lalaki ng sword energy spell ng pamilya Hong na pinagsama sa sinaunang espada, hindi nagbago ang mukha ni Yang Yian, at ginamit niya ang Dragon Slayer sword para salubungin ito at nilaslas ito. Ang kasalukuyang Dragon Slayer sword ay iba sa nakaraan. Alam ni Yang Yian na muntik na siyang mamatay sa pagkakataong ito, ngunit isa itong blessing in disguise. Ang Dragon Slayer sword ay kumuha din ng maraming liwanag sa kanya, dahil mayroon siyang telepatikong koneksyon sa Dragon Slayer sword. Alam na alam ni Yang Yian ang kapangyarihan ng Dragon Slayer sword ngayon. Ang sword energy spell ay malakas, ngunit hindi ito sapat sa harap ng Dragon Slayer sword sa sandaling ito. Ding dong! Ang pilak na ilaw ng Dragon Slaying Sword ay nagliliyab, at ito ay naglaslas, nabangga sa sinaunang espada sa mga kamay ng matandang lalaki ng pamilya Hong, na naglalabas ng puting liwanag.
Agad itong gumawa ng clang sound, at direktang pinutol sa 2 piraso ng dragon-slaying sword. Pagkatapos ay sumilaw ang pilak na liwanag sa katawan ng matandang lalaki ng pamilya Hong. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang mata ng matandang lalaki ng pamilya Hong. Cough, isang subaw ng dugo ang bumulwak, ito. Paano ito? Bago natapos ang huling salita, ang matandang lalaki ng katawan ng pamilya Hong ay nahati sa 2, at nahati ito mula sa gitna ng mga kilay, na nagpapakita ng dugo at mga laman loob sa buong lupa. Sa puntong ito, ang haligi ng pamilyang Hong, ang matandang si Hong Kuo-hai, ay pinatay ni Yang Yiyo sa ilalim ng dragon-slaying sword. Matanda. Naghiyawan ang mga anak ng pamilya Hong, at sumugod kay Yang Yiyo ang 7 o 8 anak ng pamilyang Hong na may mapusok na personalidad. Kabilang sa kanila ang ika-6 na anak ni Hong Xuanchen, si Hong Laoliu, na may masamang ugali. Laoliu, bumalik ka, sigaw ni Hong Xuanchen, alam niya na ang pagpunta sa pakikipaglaban kay Yang Yiyo ay parang pagpapadala sa sarili sa kamatayan. Gusto niyang pigilan ang mga anak ng pamilya Hong, ngunit huli na ang lahat. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at hinampas ng palad. Sa ilalim ng malaking Zanshin Palm, ang 8 tao na sumugod, sila man ay dark energy o likas, lahat ay namatay sa ilalim ng Zanshin Palm. Boom! Nagkalat ang alikabok, at 8 katawan ng mga miyembro ng pamilyang Hong ang lumitaw sa bukid. Sino pa ba? Ihahatid na kita. Ang malamig na boses ni Yang Yiyo ay umalangaw-ngaw sa buong compound ng pamilya Hong. Tahimik ang field, at lahat ay tumingin kay Yang Yiyo na may takot sa kanilang mga mata. Sa oras na ito, tumayo si Hong Xuanchen at nagsabi, Yang Yiyo, gusto mo bang pukawin ang digmaan sa pagitan ng mga sinaunang martial artist sa ibang bansa at mga sinaunang martial artist ng Jiushu? Ang pamilyang Hong ay kaanib sa Yinyu sect, na isang overseas ancient martial arts force. Dito, sa panahon, gusto ni Hong Xuanchen na pigilan ang kalupitan ni Yang Yiyo sa pamamagitan ng pangangatwiran, dahil tapos na ang puwersa. Hong Xuanchen. Ang ulo ng pamilya Hong, napakabuti mo. Nga pala, sino sa mga anak mo ang 3 at 7 anak ng pamilya Hong? Tumayo ka, madali akong kausap. Pinaningkitan ni Yang Yiyo si Hong Xuanchen. Nang marinig ni Hong Xuanchen na binanggit ni Yang Yiyo ang 3 at 7 anak na lalaki, nagulat siya. Alam ba ni Yang Yiyo na 3 at 7 anak na lalaki ang gumamit ng mga pampasabog para pasabugan siya? Hindi ito makatuwiran. Ang 3 at 7 anak na lalaki ang pinakamaingat sa kanyang mga anak. Hindi sila dapat mag-iwan ng anumang bakas. Ang 3 at 7 anak ng pamilya Hong, na nagtatago sa likod ni Hong Xuanchen, ay namutla ng pangalanan sila ni Yang Yiyo. Hindi nila alam ang ibig sabihin ni Yang Yiyo, kaya hindi sila nang ahas na kumilos o magsalita. Tumawa si Yang Yiyo at sinabing, kalimutan mo na ito. Anyway, wala akong planong paalisin ng sinuman mula sa pamilya mong Hong. Dadalhin ni Lao Feng at Chen Ju ang mga tao sa likod bahay ng pamilya Hong. Ang sinumang umabot sa antas ng madilim na kapangyarihan ay maliligtas at papatayin. You dare, nanginginig ang buong katawan ni Hong Xuanchen. Patayin, umungal pa rin si Yang Yiyo sa pagsabog, at sinampal ng palad si Hong Xuanchen, na sinasabi sa kanyang puso, Sister May, ipaghihiganti kita. Sa sandaling ito, namumula ang mga mata ni Yang Yiyo. End of this chapter. Please like and subscribe.